Kabanata 1091. Rise 3 Realm Flame Origin. Medyo mabigat ang mood ni Wang Lin. Ang tingin ng matandang Divine Emperor ay nagpaalala sa kanya ng duntian at nagpakawala siya ng buntong hininga. Habang sumusulong si Wang Lin, halos lahat ng mga cultivator sa cultivation planets na nadaanan niya ay lumipad palabas. Ang mga sigaw ng banal na emperador ay nanginginig sa langit. Ang mga sigaw na ito ay naghatid ng pananibik at mga inaasahan ng lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect na hindi mabilang na taon. Parami ng parami ang mga cultivator ang sumunod kay Wang Lin. Sa partikular, ang mga junior ay tumingin kay Wang Lin nang may paggalang sa kanilang mga mata. Habang sumusulong si Wang Lin, dumami ang mga miyembro ng Vermilion Bird Sect na sumunod. Guru. Isang nasasabik na sigaw ang naghalo sa mga miyembro ng Vermilion Bird, na naging dahilan upang huminto sandali si Wang Lin. Mabilis na lumipad sina Lei Ji at Big Head patungo kay Wang Lin. Isang ngiti ang ipinakita ni Wang Lin at tumango sa dalawa. Habang sumusulong siya, isang masayang tawa ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ay lumitaw si Sito Nan. Niyakap niya si Wang Lin at ngumiti. Good, brat, lumabas ka na rin sa wakas. Lumawak ang ngiti ni Wang Lin. Ang mga sugat ni Sito Nan ay gumaling at ang kanyang paglilinang ay mas malakas pa. Pati ang lason niya ay pinigilan. Ang babaeng naka-silver at Master Hollow Wind ay sumunod kay Sito Nan. Ang babaeng nakapilak ay tahimik na sumunod sa likod ni Wang Lin. Para naman kay Master Hollow Wind, bagamat mayroon siyang magalang na ekspresyon, ang saya sa kanyang mga mata ay nagmula sa kanyang puso. Sa wakas, nang dumating si Wang Lin bago ang huling planeta ng Vermilion Bird Divine Sect, ang dami ng miyembro ng sekta ay sapat na upang matakpan ang kalangitan. Banal na Emperador. Banal na Emperador. Ang nakakagulat na mga dagandong na umalingaw-ngaw ay pinalitan ng lahat ng iba pang mga tunog sa mabituing kalangitan. Ang huling pangunahing planeta ng Vermilion Bird Divine Sect ay ang planetang kinaroroonan din ni Ren Tao. Sa sandaling ito, pinakinggan niya ang mga miyembro ng sekta na nagbubunyi sa tabi niya, na lalong naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Wang Lin nang may masamang tingin. Sa tabi niya, tumingin si Liao Yun kay Ren Tao na may masamang tingin. Lumipad siya sa himpapawid patungo kay Wang Lin, na napapalibutan ng hindi mabilang na mga tao, at magalang na sinabi, tinatanggap ni Liao Yun ang Divine Emperor. Napuno siya ng pagpipitagan. Walang ibang nakakaalam tungkol kay Wang Lin kaysa sa mga taong pumunta sa Demon Spirit Land, at isa siya sa kanila. Dahil sa spell ni Wang Lin, lubos siyang hinangaan ng mga taong nasa Demon Spirit Land. Nag-alinlangan sandali si Feng Shan bago lumipad sa ere at binati si Wang Lin kasama si Liao Yun. Karamihan sa mga miyembro ng sekta sa planeta ay tuwang-tuwang tinanggap si Wang Lin. Ang malungkot na mga ekspresyon ni Ren Tao, ng ilang matatanda, at ng iba pang mga taong tapat sa kanya ay nagkaroon ng malaking kaibahan sa lahat. Iniangat ni Ren Tao ang kanyang ulo habang nakatitig kay Wang Lin, na nakangiti sa lahat, at sumigaw, Wang Lin, gusto kitang hamanin. Kinailangan niyang gawin ito. Kung magpapatuloy si Wang Lin, wala na siyang pagkakataong maging Divine Emperor. Sa Vermilion Bird Divine Sect, ang Divine Emperor ay Diyos. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa Divine Emperor ay magiging kaaway ng buong sekta. Gayunpaman, mayroong isang batas sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect na nagpalakas ng loob kay Ren Tao na hamanin si Wang Lin. Ang dagandong na ito ay umalingaw sa mga bituin at agad na naging sanhi ng pagkatahimik ng lahat. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay lahat ay natipon kay Ren Tao. Mayroong ilang mga elder ng Vermilion Bird Divine Sect na naruroon. Ang kanilang gawain ay tulungan si Wang Lin na maayos na lumipat sa tungkulin ng Divine Emperor. Hindi nila papayagan ng anumang boses ng pagrerebelde. Ito ay isang death order na ipinadala ng matandang Divine Emperor. Puno ng pawis ang noo ni Ren Tao, at ang mga tingin ng lahat ay nakalok sa kanya. Naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang isip. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-alala tungkol dito. Tinitigan niya si Wang Lin at umungal, Wang Lin, nangangahas ka bang tanggapin ang hamon ko? Kung hindi, hindi ka karapat-dapat na maging Divine Emperor. Humakbang ang tatlong matandang nasa likod ni Ren Tao at pinalibutan siya. Pagkatapos ay tinitigan nila ang iba't ibang matatanda sa mga miyembro ng sekta. Ren Tao, you dare. Hayagan ba kayong tatlo na patutol sa utos ng matandang emperador? Isang matangkad na matandang lalaki ang lumabas mula sa karamihan. Isa siya sa mga elder ng Nirvana Shatterer na nasa Demon Spirit Land. Si Elder Joe, ang mga batas ng aking Vermilion Bird Divine Sect ay nagsasabi na kapag ipinasa ng isang Divine Emperor ang titulo sa susunod, lahat ng miyembro ng sekta ay may karapatang hamanin ng emperador para sa posisyon. Hindi ba? Ang walang ingat na tanga. May kislap ng lamig sa mga mata ni Elder Joe. Ngumisi siya ngunit hindi kumilos, at umatras siya ng ilang hakbang. Hindi lamang ang matandang ito, ngunit sa sandaling ito, sa hindi mabilang na mga tao dito,
ang mga pumunta sa Demon Spirit Land ay tumingin kay Rentao na may panunuya sa kanilang mga mata. May mga tumingin pa sa kanya ng may awa. Sa ilalim ng mga titig na ito, hindi maiwasang manginig ang isip ni Rentao. Marami na siyang narinig tungkol sa mga nagawa ni Wang Lin sa Demon Spirit Land 3 taon na ang nakararaan, ngunit hindi siya naniwala. Sa ngayon ay malinaw niyang nakita na si Wang Lin ay nasa tuktok pa lamang ng yugtong ng Nirvana Scryer, na naging dahilan upang hindi siya maniwala sa mga tsismis na iyon. Magsasalita na sana siya. Sa sandaling ito, ang malamig na tingin ni Wang Lin ay nakalock kay Rentao. Sa sandaling bumagsak ang kanyang tingin kay Rentao, nang inig ang katawan ni Rentao at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Pati ang mga mata ng 3 matanda sa likuran niya ay nanliit. Kung hahamunin mo ako, walang pagkakataon para mabuhay. Payag ka pa ba? Kalmado ang boses ni Wang Lin, ngunit puno ito ng malamig na layunin. Lahat ng nasa Demon Spirit Land ay nakadama ng lamig sa kanilang mga puso. Hinding-hindi nila makakalimutan ang kapangyarihang palm unit sa dilim ng gabi at ang kamaong iyon na maaaring makabasag ng langit sa panahon ng Dream of Ancient Times. Lalong nang inig ang isipan ni Rentao at may bakas ng paninindigan. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras ngayon. Pagkatapos maingat na suriin muli, natukoy niya na si Wang Lin ay talagang nasa tuktok lamang ng yugto ng Nirvana Scryer. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakanganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, hamon. Tumango si Wang Lin. Ang kanyang orihinal na katawan ay kasalukuyang nakahiwalay, ngunit kahit nawala ang makapangyarihang sinaunang Diyos na katawan, si Wang Lin ay mayroon pa rin kanyang mga spell. Kaya niyang patayin ang lahat ng Nirvana Cleanser Cultivator gamit lamang ang Magic Arsenal, at maglalakas loob pa siyang labanan ang mga Nirvana Shatterer Cultivator. Sa totoo lang, nandoon man ang orihinal niyang katawan o wala ay walang pinagkaiba ngayon. Kung talagang may pagkakaiba, ito ay ang makapangyarihang katawan ay magbibigay daan sa pagtitiis ni Wang Lin na lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa Sundered Knight na magagamit lang niya sa mga espesyal na okasyon. Hindi alam ni Wang Lin na ang kanyang Sundered Knight ay kumalat sa malayo sa loob ng 3 taon na ito. Nagdulot ito ng malaking bagyo sa loob ng alyansa. Hindi lang pinatay ni Sundered Knight si Master Void, 2 sa mga avatar ng All-Seer ang napatay at isa ang malubhang nasugatan. Ang gayong record ng labanan ay nagbigay daan kay Wang Lin na maging isang nangungunang cultivator sa magdamag. Kahit ano paman, miyembro ka ng Vermilion Bird Divine Sect, kaya maaari kitang hayaang mamatay sa isang fire burial. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, at sa sandaling ito, isang phantom spirit body ang lumitaw sa kanyang likuran. Siyam na mahiwagang pagbabago. Sa sandaling lumitaw ang espiritong ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga nakapaligid na miyembro ng sekta. Mas maraming nasasabik na mga tingin ang nahulog kay Wang Lin. Ang 9 Mysterious Transformations ay isang spell na tanging ang Divine Emperor lang ang matututo. Maging ang mukha ni Rentao ay agad ding namutla, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng sama ng loob at ayaw. Nagpakawala siya ng dagindong habang ang kanyang kamay ay bumubuo ng isang selyo at ang apoy ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang heat wave ay bumuo ng isang malabong baluti sa paligid niya. Malamig ang mga mata ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang kamay at ang espiritu sa likod niya ay pumasok sa kanyang braso. Habang ginagalaw niya ang kanyang braso, tinuro niya ang katawan ni Rentao. Sunog ng apoy. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses, ngunit naglalaman ito ng lakas na kumokontrol sa lahat ng apoy sa mundo. Sa sandaling ito, hanggat ito ay apoy, kailangan itong sundin si Wang Lin. Ang dalawang salitang ito lamang ang naging dahilan upang manginig ang apoy sa paligid ni Rentao at sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumama kay Rentao. Sa sandaling ito ng krisis, ang malabong baluti ni Rentao ay sumugod na parang lumilipad na espada kay Wang Lin. Nanginginig ang isip ni Rentao. Hindi niya akalain na kayang kontrolin ni Wang Lin ang sarili niyang apoy. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung ang welga na ito ay hindi makakasakit o makakapatay kay Wang Lin, sa sandaling dumating ang apoy sa likod niya, siya ay nasa malaking panganib. Sapat na ang isang welga para kitilin ang kanyang buhay. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay bumubuo ng selyo at itinuro si Rentao. Ang unang pagbabago ng siyam na mahiwagang pagbabago ay nagpapakita ng buong kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang matinding init mula sa kanyang kanang kamay. Rise 3 Realm Flame Origin. Habang umaalingaw-ngaw ang mahinahong boses ni Wang Lin, itinuro niya si Rentao, at biglang umubo ng dugo si Rentao at nagmumula ang mga popong sound sa loob ng kanyang katawan. Agad siyang napaatras, at napuno ng takot ang kanyang mga mata, ngunit ang talagang naramdaman niya ay pagkalito. Gayunpaman, sa sandaling siya ay napaatras, mas maraming tunog ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan at naging madugong gulo. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso, at nagpatuloy ang mga pagsabog.
Sumabog ang sariwang dugo at nagpakawalas si Ren Tao ng malungkot na sigaw habang ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagmamadaling lumabas sa gulat. Naguguluhan pa rin siya. Hindi niya alam kung paano sapat na ang isang daliri lang para bumagsak ang katawan niya. Gayunpaman, tulad ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay nakatakas, isang dumadagandong na dagandong na nagpasindak sa kanya ay nagmula sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang dagandong na ito ay naglalaman ng mapanirang puwersa ng apoy at kulog. Agad na gumuho ang pinagmulang kaluluwa ni Ren Tao. Natapos ito sa isang iglap. Nakita lang ng iba si Wang Lin na tumuro ng 2 beses at si Ren Tao ay namamatay. Mula simula hanggang wakas, nanatiling kalmado si Wang Lin. Hindi siya nabigo sa 9 mysterious transformations. Ang isang spell na maaari lamang linangin ng bawat henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor ay dapat talagang maging makapangyarihan. Siguro ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko dahil ito ay pinagsama sa kulog. Sinama ng tingin ni Wang Lin ang lahat at damapo sa 3 matandang lalaki sa likod ni Ren Tao. Ang isa sa kanila ay nasa maagang yugto ng Nirvana Shatterer at ang dalawa pa ay nasa huling yugto ng Nirvana Cleanser. Gusto din ba akong haminin ng 3? Isang puting apoy ang lumitaw sa kanang mata ni Wang Lin habang nakatitig siya sa 3 matandang lalaki. Kabanata 1092. Plano ni Wang Lin. Nagkatinginan ng 2 late-stage Nirvana Cleanser Old Men bago tumingin sa early-stage Nirvana Shatterer Old Man. Malinaw na sinusunod nila ang kanyang utos. Tumingin ang matandang ito kay Wang Lin. Bagamat kalmado ang kanyang ekspresyon, gulat na gulat ang kanyang isip. Maari niyang patayin si Ren Tao na may 2 puntos din, ngunit siya ay isang Nirvana Shatterer Cultivator, habang si Wang Lin ay nasa tuktok lamang ng yugto ng Nirvana Scryer. Kung isa sa alang-alang yun, kailangan niyang bigyang halaga ang taong nasa harapan niya. Higit sa lahat, siyam na mahiwagang pagbabago. Nanginginig ang isip ng matanda. Ang mga tingin ng iba pang matatanda sa mga nakapaligid na tao ay nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit sa kanya. Medyo nag-isip ang matanda at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Maligayang pagdating, Divine Emperor. Pagkatapos niyang magsalita, ang 2 pang matandang lalaki ay nagpahinga at sabay na nagsabi, Welcome, Divine Emperor. Kasunod nila ang mga miyembro ng sekta na nakinig sa 3 iyon. Lahat sila ay magalang at sabay-sabay na tinanggap si Wang Lin. Maligayang pagdating, Divine Emperor. Sa sandaling ito, umalingaw ang boses ng lahat ng miyembro ng sekta na naruroon. Ang ingay ng 10,000 tao na sumisigaw ay nagdulot ng isang nakadurog na dagandong. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Bagamat napapaligiran siya ng mga taong bumabati sa kanya, naiintindihan niya na marami sa mga tao rito ang ayaw. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi sapat upang sugpuin ang lahat ng tao dito, ngunit wala siyang pakialam. Ang puso ni Wang Lin ay wala sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa sandaling ito, habang si Wang Lin ay napapaligiran ng mga tagay at mga tao, may ilang mga tao na may bawat masalimuot na emosyon, at ang kanilang mga isip ay wala rito. Ang una ay si Tashan. Hindi niya sinalubong si Wang Lin ngunit nanatili sa kinaroroonan niya, tahimik na nakatingin sa langit. Bagamat hindi niya nakikita si Wang Lin sa planetang kinaroroonan niya, malabo niyang nararamdaman si Wang Lin sa di kalayuan, at narinig niya ang mga tunog ng pagtanggap sa paligid ni Wang Lin. Napakakomplikado ng kanyang ekspresyon, at pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago ipinikit ang kanyang mga mata upang magpatuloy sa paglilinang. Gayunpaman, ang kanyang isip ay hindi magawang kumalma. Bukod sa kanya, may isa pang kapareho. Nakaupo siya sa pader ng isang lungsod at napapaligiran ng mga sisidlan ng alak. Kumuha siya ng isa at uminom ng malaking lagok. Bakas sa mukha niya ang lungkot niya. Kung ikukumpara sa kasiglahan sa paligid ni Wang Lin, ang matandang ito ay mukhang napakalungkot. Sa likod niya, tahimik na sinamahan siya ni Ling Er. Bukod kina Tashan at Master Chen Yi, may isa pang tao na napakakomplikado tungkol dito. Ang taong ito ay si Shu Liguo. Napapalibutan siya ng apoy, at patuloy siyang nagmumura na para bang hindi siya mapapagod. Mamamatay tao Wang Lin, bakit hindi mo pa pinalabas ang iyong lolo Shu? Maghintay ka lang, maghintay ka lang. Sa sumunod na 2 araw, ang natitirang mga elder ng natitirang 3 divine sects ay dumating upang batiin si Wang Lin sa pagiging Vermilion Bird Divine Emperor. Ang buong Vermilion Bird Divine Sect ay napakasigla ngayon. Si Wang Lin ay napakamagalang sa mga matatanda ng 3 iba pang mga banal na sekta. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na Divine Sect ay nagbahagi ng parehong silid, at karamihan sa mga matatanda dito ay nasa Demon Spirit Land. Nasaksihan nila ang mga spelling ni Wang Lin, kaya natural na hindi sila mapapahiya sa katotohanan na si Wang Lin ay isa lamang Nirvana Scryer Cultivator. Pagkatapos ng magalang na pakikipag-usap sa isa't isa, ang mga matatanda ng 3 sekta ay nagayos ng mga lugar na matutuluyan. Ang mga matatanda ng 3 sekta ay labis na nagmamalasakit kay Wang Lin.
Sa partikular, ang tatlong pinunong elder ng Azure Dragon Divine Sect ay lubos na gumagalang kay Wang Lin. 3 taon na ang nakalilipas nang sabihin ni Wang Lin sa Vermilion Bird Divine Emperor ang tungkol sa balita ng Azure Dragon Divine Emperor, nalaman din nila ang tungkol sa bagay na ito at labis na nagpapasalamat si Wang Lin na nagdala ng balitang ito. Isang malaking seremonya ang kailangan para sa pag-akyat sa langit ng isang bagong Divine Emperor. Ito ay isang tradisyon ng 4 na banal na sekta, kaya hindi ito basta-basta mababago ni Wang Lin. Ang seremonyang ito ay itinakda sa ika-6 na araw. Karaniwang magiging abala si Wang Lin at halos walang oras para magpahinga ngayon. Maraming bagay tungkol sa Vermilion Bird Divine Sect na kailangan niyang pamilyar. Gayun din, hindi lahat ng matatanda ng Vermilion Bird Divine Sect ay kinilala si Wang Lin. Tinanggap nila ito dahil sa utos ng matandang Divine Emperor. Gayunpaman, hindi ginawa ni Wang Lin ang alinman sa mga ito. Nang pumayag siyang maging Vermilion Bird Divine Emperor, ito ay isang deal lamang sa matandang Divine Emperor. Sa sumunod na 3 taon, malaki ang naitulong sa kanya ng matandang Divine Emperor. Bagamat bahagi ito ng deal, kailangan pa ring suklian ni Wang Lin ang kabaitang ito. Gayunpaman, alam ni Wang Lin na dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya maaaring manatili sa isang lugar ng masyadong mahaba. Sa loob ng 3 taon na ito, madalas siyang madyay gising mula sa paglilinang at pakiramdam niya ay gumagapang ang kanyang balat. Kung ito ay nangyari lamang ng 1 o 2 beses, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit nitong nakaraang 3 taon, naranasan ito ni Wang Lin nang hindi bababa sa 10 beses. Lalong ilinaw ang pakiramdam na ito, at malabo niyang naramdaman na nagmumula ito sa planetang Suzaku. Malinaw na alam ni Wang Lin na habang tumataas ang antas ng kanyang paglilinang, ganoon din ang kanyang pananaw sa panganib. Malinaw na ang pakiramdam ng panganib na ito ay nagmumula kay Tuo Sen. Ang dagindong ni Tuo Sen mula nung umalis siya sa lupain ng sinaunang Diyos 1,000 taon na ang nakalilipas ay tila umalingaw-ngaw sa isip ni Wang Lin. Darating ang araw na darating ako at hahanapin kita para bawiin ang mana ni Tu Si. Natatakot ako na malapit nang lumabas si Tuo Sen. Nakaupo si Wang Lin sa isang bato sa gilid ng bulkan sa isa sa mga pangunahing planeta. Naglabas ng usok ang bulkan kasabay ng matinding init. Si Tuo Sen ay parang isang kutsilyo na lumulutang sa itaas ng ulo ni Wang Lin na maaaring mahulog anumang oras. Si Wang Lin ay sinalanta ng krisis na ito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Dahil ang kanyang sinaunang Diyos na orihinal na katawan ay umabot sa 5 bituin at mayroon siyang kaalaman mula sa mga alaala na kanyang minana, nagawa ni Wang Lin ang isang detalyadong pagsusuri sa kapangyarihan ng isang 8-star na sinaunang Diyos. Nagulat siya sa resulta ng kanyang pagsusuri. Sa napakalakas na kaaway na maaaring makatakas anumang oras at hahabulin siya kaagad, walang paraan para mapayapang manatili si Wang Lin dito. Kung hindi, ang tanging resulta ay ang pagkaladkad pababa sa 4 Divine Sect at pagwasak nito ni Tuo Sen. Si Wang Lin ay nag-cultivate ng mahigit 1,000 taon, at hindi na siya ang maliit na core formation cultivator. Bagamat malakas si Tuo Sen, si Wang Lin ay hindi ganap na hindi handa. Kung makakabangon si Celestial Emperor Qing Lin, iniisip ko kung paano siya maihahambing kay Tuo Sen. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang nakatingin siya sa ibaba ng bundok. Ang lahat ng mga planeta sa Vermilion Bird Divine Sect ay patuloy na nasusunog. Sa isang sulyap, sila ay ganap na pula. Ililigtas ko ang Azure Dragon Divine Emperor bilang pansamantalang pagbabayad para sa tulong ng matandang Divine Emperor. Kung maiiwasan ko ang pagpatay kay Tuo Sen at magkakaroon ako ng lakas na talunin siya, pagkatapos ay babalik ako at sisiguraduhing uunlad ang Vermilion Bird Divine Sect. Kung mamamatay ako kay Tuo Sen, tahimik na tumingin sa langit si Wang Lin at mapait na ngumiti. Tuo Sen, hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Ang mundong ito ay puno ng kasakiman. Iniisip ko kung gaano karaming mga tao ang mahikayat ng isang 8-star na sinaunang Diyos, nagpahayag si Wang Lin ng isang malungkot na ngiti. Sa sandaling ito, isang stream ng apoy ang dumating mula sa malayo. Nang makarating ito sa loob ng 100 talampakan mula sa Wang Lin, naglaho ang apoy, na nagpakita ng isang matanda na nakasuot ng pulang damit. Ang matanda ay kalmado habang nakatingin kay Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, Divine Emperor, ang Corp Sect, All Heaven, at ang bansa ng Chuyon ay nagpadala ng lahat ng mga mensahero dito at naghihintay sa likod na bulwagan. Gusto mo ba silang makita? Ang elder na ito ay hindi isa sa 6 na elder na nagpunta sa Demon Spirit Land. Alam lang ni Wang Lin na Shu ang pangalan niya at nasa kalagitnaan na siya ng Nirvana Shatterer. Nagkaroon siya ng maraming prestihiyo sa mga matatanda ng Nirvana Shatterer. Sa mga nakaraang araw, maraming mensahero ng alyansa ang dumating upang batiin siya. Natural na hindi nakita ni Wang Lin ang mga taong iyon dahil may mga miyembro at elder ng Vermilion Bird Divine Sect na bumati sa kanila. Tungkol naman sa All Heaven at sa Corp Sect, ito ang unang pagkakataon na nagpadala sila ng sinuman. Bahagyang nag-isip si Wang Lin at naisip ang kanyang planong pakikitungo kay Tuo Sen.
Pagkatapos ay nagbago ang isip niya tungkol sa hindi pagkikita ng mga mensaherong ito. Tumayo si Wang Lin at mahinahong sinabi, makikilala ko sila. Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin at mahinahong sinabi, gusto kong itanong kung ano ang pinaplano ng Divine Emperor. Hindi lang ako. Marami pang matatanda ang may parehong pagdududa. Sana ay masagot tayo ng Divine Emperor. Iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, hindi siya tumingin sa matanda ngunit naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo. Ang matanda na nagngangalang Shu ay nanginig at biglang tumingin sa kung saan nawala si Wang Lin. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Azure Dragon Divine Emperor. Napabuntong hininga siya at hindi na nagtanong pa. Labis na nabigla ang kanyang isip sa apat na salitang iyon. Bukod sa matandang Divine Emperor at tatlong pinunong elder ng Azure Dragon Divine Sect, walang ibang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ngayong narinig na ito ni Elder Shu, isang bagyo ang pumasok sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakalalim at misteryoso ni Wang Lin. Ang likod na bulwagan ng Vermilion Bird Divine Sect ay ganap na itinayo mula sa Red Jade. Mula sa malayo, ito ay napakakapansin-pansin. Napapaligiran ito ng mga pulang puno, at maging ang lupa ay sementadong pula. Ang mga alon ng matinding init ay nagmula sa bulwagan na ito at kumalat sa paligid. Sa sandaling ito, may dalawang lalaki at isang babae na nakaupo sa loob ng bulwagan. Napakaganda ng babae. Nakasuot siya ng asul na sutla na damit na kalahating nagpapakita ng kanyang dibdib. Maganda ang kanyang mga mata at may bakas ng pagkalandian na nakatago sa loob nito. Maingat niyang tiningnan ng dalawa pang tao. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki at ang isa ay isang kalbo, binata. Ang matanda ay nakasuot ng pulang damit at nagbigay ng pakiramdam ng kamahalan. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit may mga pagbaluktot sa kanyang paligid, na parabang hindi siya bagay sa lugar na ito. Inihayag nito ang kanyang nakakagulat na antas ng paglilinang. Tungkol naman sa kalbong lalaki, napaka-ordinaryo at nakasuot ng berdeng robe. Mukha siyang kalmado, ngunit paminsan-minsan ay bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Gayunpaman, malapit na siyang bumalik sa normal. Ngunit agad na nasabi ng babae na sa sandaling lumitaw ang pagkalito sa kanyang mga mata, ang pinagmulan ng enerhiya sa paligid ay huminto saglit. Kung narito si Wang Lin, makikilala niya kaagad ang matanda at ang kalbo bilang mga taong kilala niya. Sa sandaling ito, pumasok ang isang Vermilion Bird Divine Sect Junior na may dalang prutas at tsaa. Pagkababa nila ay agad na umalis ang junior na ito. Dinampot ng magandang babae ang tasa at hinaypan ang tsaa. Tumingin siya sa matanda at ngumiti. Ipagpalagay ko na ikaw ay Li Yanzi ng All Heaven. Si Junior ay si Li Yingji ng Corp Sect. Pagbati, Senior. Kabanata 1093. Gusto mo si Wang Lin? Ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay ang ninuno ng pamilya Zhang ng All Heaven, si Li Yanzi. Nagningning ang mga mata ni Li Yanzi nang buksan niya ito. Malamig niyang tiningnan ang magandang babae at mahinahong sinabi, ako si Li Yanzi. Ngumiti ang magandang babae at uminom. Ibinaba niya ang tasa at ngumiti. Sikat na sikat si Senior Li Yanzi sa All Heaven. Ang pagpapadala ng All Heaven ng Senior dito upang batiin ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor ay tila nilayon ng All Heaven na bumuo ng isang mapagkaibigang relasyon sa bagong Divine Emperor. Isa kang pangunahing disipulo ng Corp Sect at nasa Nirvana Cleanser Stage ka na sa murang edad. May bulong-bulungan na mayroon kang 4 na bangkay na puppet, at 3 sa kanila ay hindi mas mahina kaysa sa Nirvana Shatterer Cultivators. Para sa Corp Sect na magpadala sa iyo ay nangangahulugan din sila ng malaking kahalagahan sa bagong Vermilion Bird Divine Emperor. Kalmado ang boses ni Li Yanzi, ngunit nang dama po ito sa tenga ng babae, nanliit ang kanyang mga mata nang hindi maipaliwanag. Ang kapwa cultivator na ito ay dapat na mula sa alyansa. Hindi ko lang alam ang pangalan mo. Iniba ng babae ang usapan at tumingin sa kalbong lalaki. Kalmadong sinabi ng kalbong lalaki, bansa ng Zuyon, Muji. Muji. Kumunat ang noo ng magandang babae. Halatang hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Gayunpaman, biglang nanliit ang mga mata ni Li Yanzi at nilingan niya ang kalbong lalaki. Matapos tingnang mabuti, dahan-dahan niyang sinabi, kaya ikaw si Muji. Ngumiti ang kalbong lalaki at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Li Yanzi. Binati ni Muji si Senior. Bahagyang nag-isip ang magandang babae at pagkatapos ay nagtanong, kasamang maglilinang mo at Senior Li Yanzi, alam ba ninyong dalawa kung sino ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor? Ang alam ko lang ay napakayabang ng taong ito at hindi pa nakikilala ang iba pang mensahero. Hindi rin babanggitin ng 4 Divine Sect ang kanyang pangalan at inililihim ito. Kinuha ni Li Yanzi ang tasa, tiningnan, at inilapag. Dumating siya sa Vermilion Bird Divine Sect sa ilalim ng utos ng Thunder Celestial Temple. Bilang karagdagan sa pagbati, mayroong isang malalim na layunin na kailangan niyang makipag-ugnayan ng direkta sa bagong Divine Emperor. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung hindi, hindi siya pupunta ng personal.
Ang magandang babae ay mahinang bamulong, may balita ang batang ito. Sa panahon ng labanan sa kuweba ni Celestial Emperor Qinglin 3 taon na ang nakalipas, sinabing kinuha ng Vermilion Bird Divine Sect ang isang tao. Isang malamig na buntong hininga si Li Yanzi. Natural na alam niya ang tungkol dito. Naisip na ng All Heaven side ang bagay na ito, ngunit bukod kay Master Flame Spark, na nag-isip na malamang na ito ay siya, walang sino man ang nag-isip nito. Kaya, ang posibilidad na, siya, ay ang bagong banal na emperador ay ibinukod dahil, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong hindi maisip. Siya. Wala siyang mga kwalifikasyon para maging Divine Emperor. May bakas ng paghamak sa mga mata ni Li Yanzi. Kung hindi dahil kay Qing Shui, nahuli na siya ni Li Yanzi at ginawa siyang tupi para tulungan si Li Yanzi na masira ang mga misteryo ng Battle Scroll. Kung may nagsabing si Wang Lin ang bagong Divine Emperor, hinding-hindi maniniwala si Li Yanzi. Sa pag-iisip tungkol sa Qing Shui, nakaramdam ng kagaanan si Li Yanzi. Ang pagkawala ni Qing Shui ay nasa kanyang inaasahan. Alam pa niya na ang kaguluhan sa punong tanggapan ng Alliance ay direktang konektado sa Qing Shui. Bukod sa pagtupad sa tungkuling ibinigay sa kanya ng All Heaven, mayroon din siyang personal na layunin sa pagpunta rito. Gusto niyang gamitin ang pangalan ng All Heaven para hingin si Wang Lin mula sa Vermilion Bird Divine Sect. Naisip niya na ang Vermilion Bird Divine Sect ay may mga dahilan para kunin si Wang Lin. Sapat na ang 3 taon para makuha ang kanilang halaga kay Wang Lin. Ngayon si Wang Lin ay malamang na walang silbi sa Vermilion Bird Divine Sect, kaya hindi dapat mahirap makuha siya. Tumingin ang magandang babae kay Li Yanzi at nagtanong, "Oh, may chismis na nagawang patayin ng kanyang spell si Master Void. Nagawa rin niyang pumatay ng 2 at malubhang nasugatan ang isa sa mga avatar ng All-Seer. Bakit sa tingin ng senior na si Li Yanzi ay hindi siya kwalipikado?" Noon, ang Vermilion Bird Divine Sect ay nagpadala ng isang malaking puwersa at pinangunahan pa nga ang tunay na espiritu ng Vermilion Bird. Kalmadong sinabi ni Li Yanzi, "Kinausap ako ng taong iyon bago pumunta sa kuweba ni Qinglin. Malinaw na malinaw sa akin ang antas ng kanyang paglilinang. Hindi siya naniniwala na ang antas ng cultivation ni Wang Lin ay maaaring magbago ng malaki. Sa kanyang opinyon, lahat ng iyon ay walang basang chismis lamang." Kumunat ang noo ng magandang babae. Ang kanilang corp sect ay nakakolekta ng iba't ibang mga pahiwatig at napagpasyahan na ang sikat na Wang Lin mula sa kuweba ni Qinglin ay dapat ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor. Gayunpaman, ang mga salita ni Li Yanzi ay naglagay ng pagdududa sa kanyang isip. Ang Wang Lin na ito ay dating Thunder Celestial ng All Heaven. Kung kahit ang All Heaven ay hindi iniisip na siya ang bagong Divine Emperor, hindi na nagsalita ang magandang babae. Ang pinag-uusapan ninyong dalawa ay si Wang Lin. Biglang tanong ni Moji. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Li Yanzi ang kanyang ulo at tumingin sa labas na may kakaibang ekspresyon. Ilang sandali pa, itinaas din ni Moji ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bulwagan. Ang huling tumingin ay ang magandang babae. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin sa labas ng bulwagan, isang alon ng init ang pumasok mula sa labas. Naakit nito ang lahat ng enerhiyang pinagmulan ng apoy sa bulwagan upang bumuo ng isang hindi nakikitang puyo ng tubig. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy ay tila naging buhay at naging masayahin at aktibo. Habang umiikot ay tumabi ito na parang umaalis sa daan bilang paggalang. Isang tao ang dahan-daang pumasok sa bulwagan sa ilalim ng mga tingin ng 3. Ang taong ito ay nakasuot ng pulang baluti na nakatikip sa kanyang mukha, na naiwan lamang ang kanyang puting buhok. Mayroon ding puting balabal sa likod niya na tumugma sa puting Vermilion Bird na tato, na lumilikha ng isang pakiramdam ng presyon. Habang naglalakad ang taong ito sa bulwagan, ang kanyang baluti ay gumawa ng mga tunog ng klinkang, at ganap niyang hindi pinansin ang lahat. Gumalaw ang balabal na may puting buhok at napuno ng hindi maisip na alon ng init ang bulwagan. Ang lahat ng enerhiyang pinagmula ng apoy dito ay tila nasa sabik at umikot sa taong nakasuot, na bumubuo ng puyaw ng tubig sa paligid niya. Sa sandaling ito, isang malakas na presyon ang lumitaw sa loob ng bulwagan. Hindi lang ang enerhiya ng pinagmula ng apoy sa bulwagan ang nagbago, ngunit ang lahat ng enerhiya ng pinagmula ng apoy sa paligid ng planeta at starfield ay tila mabilis na nagtitipon patungo sa taong ito. Bilang resulta, ang biglaang pagbabago sa pinagmulang enerhiya ay nagdulot ng malakas na presyon na kumalat. May ilang cultivator na sumusunod sa taong ito. Mayroong 4 sa kabuuan, at lahat sila ay matanda na at nasa yugto ng Nirvana Shatterer. Nakasuot sila ng pulang damit, ngunit ibang-iba sila sa suot ni Li Yanzi. Pumasok silang 4 kasama ang armored person. Pamwesto sila sa likod niya at kalmadong tumingin sa kanilang 3. Lumakad ang taong nakabaluti sa harap ng lahat at itinaas ang kanyang balabal habang siya ay nakaupo. Ang malaapoy niyang mga mata ay tumusok sa helmet at damapo sa kanilang 3. Sa sandaling ito, napuno siya ng kamahalan. Gayun din, ang pinagmula ng enerhiya na nakapaligid sa kanya ay humadlang sa anumang banal na sentido mula sa pag-espye sa kanya.
Kahit na ang divine sense ng isang tao ay nakalusot sa pinagmulan ng enerhiya sa balabal, napakakaunting tao ang makakakilala kay Wang Lin. Ang bulwagan ay ganap na tahimik. Ang hitsura ng nakabaluti na lalaki ay masyadong nakakagulat, at ito ay hindi inaasahang napukaw ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy dito. Pawisan na ngayon ang noo ng magandang babae na parang nakaupo sa oven. Karaniwan, sa antas ng kanyang cultivation, hindi siya maaabala sa init, ngunit sa sandaling lumitaw ang taong nakasuot, ang lahat ng enerhiya ng pinagmulan ng apoy ay nagsimulang magtipon dito. Kahit na sa kanyang antas ng paglilinang, nakita niya ito na medyo hindi mabata. Binabati ni Junior Liang Ji mula sa corp sect ang Vermilion Bird Divine Emperor. Binawi ng babae ang lahat ng paghamak sa kanyang puso. Napaglabanan niya ang panggigipit, tumayo, at magalang na binati ang taong ito na parabang ito ay isang elder ng kanyang sekta. Saang antas ng cultivation ng Vermilion Bird Divine Emperor na ito upang makagawa ng ganoong pressure? Gulat na gulat ang magandang babae. Habang tinitingnan ni Moji ang nakabaluti na tao, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag, ngunit hindi siya sigurado. Sa sandaling ito, napaglabanan din niya ang panggigipit na tumayo at magalang na sinabi, binabati ni Moji ng bansa ng Chuyo ng Vermilion Bird Divine Emperor. Nawala ang tingin ng taong nakabaluti. Ang kanyang mga mata ay tumigil saglit kay Moji bago damapo kay Lianzi. Huminga ng malalim si Lianzi nang tumayo siya at mahinahong sinabi, ang matandang ito ay si Lianzi ng pamilya Zon ng All Heaven. Pumunta ako dito sa ngalan ng Thunder Celestial Temple para batiin ka sa pagiging Vermilion Bird Divine Emperor. Ang tingin ng nakabaluti na tao ay higit na nananatili kay Lianzi, at may ngiti pa nga na nakatago sa ilalim ng baluti na iyon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang ngiting iyon ay puno ng masamang hangarin o mabuting kalooban. Bumilis ang tibok ng puso ni Lianzi. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa mula sa titig ng bagong Divine Emperor. Ito ay totoo lalo na nang ang iba pang apat na matatanda ng Nirvana Shatterer ay tumingin din sa kanya. Lianzi. Dahan-daang sabi ng taong nasa armor. Ang kanyang boses ay bahagyang napalitan ng baluti, at nang tumusok ito sa apoy, ito ay parang napakalinaw. Lalong lumakas ang pagkabalisa sa puso ni Lianzi. Napaatras siya ng isang hakbang habang nakatingin sa bagong Divine Emperor at nagtanong, kilala ba ako ng Divine Emperor? Ang nakabaluti na tao ay tumingin kay Lianzi saglit bago binawi ang kanyang tingin at tumingin kay Moji. Pinigilan ni Moji ang pagdududa sa kanyang puso at sinabing, Banal na Emperador, naparito ako bilang kinatawan ng bansa ng Chuyon upang batiin ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor. Inutusan ako ng aking guro na magdala ng mga regalo. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan at lumitaw ang isang bitik. Ang crack na ito ay hindi matatag. Malinaw na apektado ito ng pinagmulang enerhiya dito. Nang makitang malapit ng gumuho ang bitik sa sandaling ito ay lumitaw, itinaas ng nakabaluti na lalaki ang kanyang kanang kamay. Ang pinagmulan ng enerhiya sa paligid ng crack ay nagkalat at ang crack ay agad na nagpapatatag. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagliit ng mga pupil ng magandang babae. Maging ang mga mata ni Lianzi ay naningkit. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Moji habang inilalabas niya ang mga inihandang regalo mula sa lamet. Inilabas ang mga table tasks, kayamanan, at iba't ibang bagay. Pumasok ang mga miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect upang kunin sila at tumayo sa gilid. Ang huling inilabas ni Moji ay isang asul at berdeng maliit na bandila. Sa sandaling lumitaw ito, naglabas ito ng malakas na pag-agos ng malamig na enerhiya. Maging ang enerhiyang pinagmula ng apoy sa bulwagan ay huminto sandali. Naningkit ang mga mata ng taong nakabaluti habang nakatitig sa maliit na watawat at nagsiwalat ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ito ay isang bagay na espesyal na iniutos sa akin ng guro na iregalo sa Divine Emperor. Ito ay isang espiritu na tinataka ng guro daan-daang taon na ang nakararaan. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang kawalan at hinawakan ng maliit na bandila sa kanyang kamay. Pagkatapos maingat na tingnan ito, tumingin siya kay Moji at sinabing, maraming salamat. Matapos marinig ni Moji ang, maraming salamat, ang kanyang mga mata ay nagningning habang matalim na nakatingin kay Wang Lin, ngunit hindi siya nagsalita. Si Lianzi, na dumating sa ngalan ng Thunder Celestial Temple ng All Heaven, ay nagdala rin ng mga regalo. Bagamat may halaga sila, wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng mga mata ni Wang Lin. Matapos matanggap ang mga regalo, nagliwanag ang mga mata ni Lianzi at sinabi niya, Divine Emperor, bukod sa ilang bagay na ipinadala sa akin ng Thunder Celestial Temple, mayroon din akong personal na kahilingan. Nang makitang bumagsak ang tingin sa kanya ng bagong Divine Emperor, bahagyang nag-isip si Lianzi at sinabing, 3 taon na ang nakararaan, inalis ng Vermilion Bird Divine Sect ang isang taong nagngangalang Wang Lin. Kung ang Vermilion Bird Divine Sect ay wala ng gamit para sa kanya, maaari mo bang hayaan ang matandang ito na kunin siya? Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang 4 na elder sa paligid ng lalaking nakasuot at lahat ay tumingin kay Lianzi. Tumingin ang lalaking nakasuot kay Lianzi at dahan-daang nagtanong, gusto mo si Wang Lin?
Kabanata 1094. Nagkamali. Nadagdagan ng pagkabalisa sa puso ni Li Yanzi nang malabo niyang naramdaman na medyo pagalit ang boses ng bagong Divine Emperor. Sa partikular, napansin niyang nagbago ang tingin sa kanya ng apat na matanda. Ang nakabaluti na tao ay tumingin kay Li Yanzi at nagsimulang tumawa. Lalong lumakas ang tawanan, at ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng bulwagan ay nagsimulang umikot ng mabilis. Naapektuhan ang pinagmulang enerhiya sa loob ng buong bulwagan. Mayroon ding mga arko ng kidlat na gumagalaw sa loob ng pinagmulang enerhiya, na gumagawa ng mga popping sound. Nang inig ang isip ni Li Yanzi, at tumayo siya at umatras ng ilang hakbang. Tinitigan niya ang nakabaluti na lalaki at sinabi, ano ang ibig sabihin ng Divine Emperor? Kung si Wang Lin. Bago pa man siya makatapos magsalita ay naputol ang sasabihin niya. Ang nakabaluti na lalaki ay dahan-daang nagsabi, narinig ko na si Wang Lin ay ang iyong All Heavens Thunder Celestial. Ikaw ba ang may gusto sa kanya, o ang iyong Thunder Celestial Temple ang may gusto sa taong ito? Kumunat ang noo ni Li Yanzi at sinabing, bagaman ang taong ito ay ang aking All Heavens Thunder Celestial, ang kanyang katayuan bilang Thunder Celestial ay tinanggal na. Tumingin si Li Yanzi sa nakabaluti na lalaki at sinabing, bagaman pumunta ako rito para humingi sa kanya, ito rin ang kalooban ng Thunder Celestial Temple. Habang nakatingin kay Li Yanzi ang armored person, naapektuhan pa ng kanyang ngiti ang armor, at dahan-dahan niyang sinabi, oh. Iniisip ko kung anong isyu nitong Wang Lin sa iyo at sa All Heaven. Lalong lumakas ang pagkabalisa sa puso ni Li Yanzi. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi niya, marami siyang koneksyon sa Thunder Celestial Temple, ngunit nakakaabala na isa-isang ilista ang mga ito. Ngunit sa akin, kinuha niya ang isang mahalagang kayamanan ng aking pamilya, kaya natural na dapat kong mabawi ito. Kaya iyon ang dahilan kung bakit gusto mo si Wang Lin. Ito ay naiintindihan. Tumanggo ang nakabaluti na lalaki, ngunit ang apat na matatandang nakapaligid sa kanya ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon ngunit hindi nagsasalita. Sana ay pumayag ang Divine Emperor sa aking kahilingan. Kung tutusin, ang aking All Heaven at ang Four Divine Sect ay may isang kaaway, ang alyansa. Medyo nag-relax si Li Yanzi. Kahit na siya ay mayabang, hindi siya mangangahas na sakta ng apat na Divine Sect. Bagamat bumagsak ang apat na Divine Sect, malalim ang kanilang background. Kahit ang All Heaven ay natakot sa kanila. Sinabi mo na kinuha ni Wang Lin ang mahalagang kayamanan ng iyong pamilya Zan. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ang biglaang tanong ng armor man ay agad na ikinagulat ni Li Yanzi. Bago pa siya tuluyang makapag-react, tumayo ang nakabaluti na lalaki, inilagay ang kamay sa kanyang helmet, at isang madilim na boses ang lumabas mula sa loob ng helmet. Gusto mo si Wang Lin? Li Yanzi, tingnan mo kung sino ako. Sa isang iglap, ang helmet na nakatikip sa mukha ng tao ay nawala sa isang alon na nagpapakita kay Wang Lin. Ikaw, Wang Lin. Kahit sa lakas ng pag-iisip ni Li Yanzi, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang pagkabigla at kawalang paniwala sa kanyang mga mata ay umabot sa hangganan. Hindi niya maiwasang hindi malay na umatras ng ilang hakbang. Imposible. Paano ka magiging Vermilion Bird Divine Emperor? Imposible. Si Li Yanzi ay nauubusan ng hininga at ang kanyang mga pupil ay nagkontrata. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sa isip niya, si Wang Lin ay isa lamang langgam, isang insekto na maaari niyang durugan anumang oras. Ang malakas na kaibahan ay lampas sa paniniwala ni Li Yanzi. Tinitigan niya si Wang Lin, na puno ng hindi paniniwala, ngunit ang kanyang pagkabigla at takot ay mas malakas. Ang isa sa apat na elder sa tabi ni Wang Lin ay humakbang pasulong at sinabi sa madilim na tono, maglakas loob ka. Kahit na kinakatawan mo ang Thunder Celestial Temple ng All Heaven, wala kang karapatang husgahan ng Vermilion Bird Divine Emperor. Sa hakbang na iyon, kumalat ang pressure ng isang Nirvana Shatterer Cultivator at umabant kay Li Yanzi. Nabigla na si Li Yanzi, at nang bumagsak ang presyon sa kanya, umubos siya ng isang subaw ng dugo. Umatras siya ng ilang hakbang na may maputlang mukha at napilitang tanggapin ang mga katotohanang nasa harapan niya. Ikaw, Li Yanzi, pumunta ka ba dito para kumitawan sa All Heaven para batiin ako sa pagiging Divine Emperor, o narito para ipahiya ako sa pagpunta sa Vermilion Bird Divine Sect para hingi ng Divine Emperor? Ito ay masyadong walang katotohanan. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at ang kanyang boses ay kasing lamig ng nagyayelong hangin ng kabilang buhay. Ang bagay na ito ay tulad ng pagpapadala ko ng isang tao sa Thunder Celestial Temple upang hingi ng Master Flame Spark. Li Yanzi, maliban kung bibigyan mo ako ng kasiya siyang paliwanag ngayon, hindi ka makakaalis sa Vermilion Bird Divine Sect. Bukas, babayaran ng iyong All Heaven ang presyo. Ang usaping ito ay hindi ako nagpapahirap sa mga bagay. Ang kasama kong cultivator na si Moji mula sa bansang Chuyon ay maaaring maging saksi ko. Hindi man lang binigyan ni Wang Lin si Li Yanzi ng pagkakataon. Ipinatupad niya ang kanyang suntok na parang kulog. Gulat pa rin ang isip ni Li Yanzi, at ang mga salitang iyon ay naging dahilan ng pag-ubo niya ng kaunting dugo.
Ang kanyang mukha ay maputla, at nang siya ay magsasalita, si Moji ay nagsalita. Maaari akong maging saksi upang magpatotoo na si Lianzi ay hindi makatwiran muna at humiling para sa Vermilion Bird Divine Emperor. Ang aking mga salita ay maaaring kumatawan sa bansa ng Chuyun. Nagliwanag ang mga mata ng magandang babae mula sa corp sect at ngumiti ito. Dahil ang maliit na ito ay bahagi din nito, maaari din akong magpatotoo na ang kahilingan ni Senior Lianzi ay talagang walang katotohanan. Hindi nakahinga si Lianzi bago niya narinig ang mga salita ni Moji at ng babae mula sa corp sect. Umubo siya ng mas maraming dugo, pagkatapos ay umiling ang kanyang ulo at tinitigan si Wang Lin. Ngumisi si Wang Lin at muling umupo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na parang pinagmamasdan ng kanyang mga kuko. Hindi niya pinansin si Lianzi. Ito ang Vermilion Bird Divine Sect, kaya hindi nakaligtas si Lianzi sa kanyang pagkakahawak. Kung ang taong ito ay hindi nagbigay ng ganoong kalokohang kahilingan, hindi ito gagawin ni Wang Lin. Gayunpaman, ngayon ay kailangan niyang turuan ng leksyon si Lianzi. Hindi lang siya, maging ang apat na matatanda sa likod niya ay tumitig kay Lianzi ng malamig na mga tingin. Tahimik ang paligid. Tumingin si Moji kay Wang Lin at nakaramdam ng pagkalungkot. Hindi niya akalain na ang matandang kaibigang kausap ng kanyang guro ay si Wang Lin. Sa pag-iisip noong una silang nagkita sa planetang Suzaku, nasa loob ito ng templo sa maulan na gabi. Sa oras na iyon, ang taong ito ay kakakuha lamang ng kanyang domain at kaka-rating lamang sa yugto ng Soul Formation. Gayunpaman, ang gabing iyon ng Dao Sikang ay nagpaalala kay Moji kay Wang Lin. Hindi rin nagsalita ang magandang babae mula sa corp sect. Tumingin siya kay Lianzi na may ngiti na hindi ngiti na para bang nanunood siya ng masiglang palabas. Unti-unting lumabas ang pawis sa noo ni Lianzi. Napakalinaw na hindi niya matatakasan ng 4 Divine Sect sa kanyang cultivation level. Masyadong masama ang pagdadala ni Wang Lin sa Thunder Celestial Temple dito. Hindi na ito ang kanyang sariling personal na bagay. Ito ay ang buong Thunder Celestial Temple na iniinsulto ang Vermilion Bird Divine Emperor. Ito ang ganap na kabaligtaran ng orihinal na intensyon ng All Heaven. Ako ay walang ingat sa bagay na ito, ngunit ito ay isang personal na bagay at ito ay walang kinalaman sa All Heaven. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakita si Lianzi ng mapait na ekspresyon. Bagamat ayaw niya, kailangan pa rin niyang hawakan si Wang Lin at magpaliwanag. Ang galit sa kanyang puso ay sapat na upang sunugin ang mundo, at ang kahihiyan ay sapat na upang lamunin ang kanyang isip. Noon, ang Wang Lin na ito ay kailangang igalang siya at kailangang bantayan ang kanyang kalooban. Kung hindi, madali niyang mapapatay si Wang Lin anumang oras. Kahit sa huling pagkikita nila, kailangan pa ring mag-ingat ni Wang Lin at kailangang pumunta kaagad sa Battle Scroll kapag tinawag siya. Hindi man lang nang ahas si Wang Lin na hindi pumunta. Napakalinaw ni Lianzi tungkol sa bagay na ito. Pinaplano niyang pilitin ang taong ito na patuloy na galugarin ang Battle Scroll. Kung hindi dahil kay Qing Shui, si Wang Lin ay naging kanyang puppet na. Ngunit sa ngayon kailangan niyang magdusa sa kahihiyan ng pagyuko kay Wang Lin. Ang kahihiyan ng kailangang ipaliwanag ang sinabi niya. Paano niya natitiis ito? Gayunpaman, kung hindi niya ito titiisin, tiyak na mamamatay siya sa Vermilion Bird Divine Sect. Iniinsulto ang Divine Emperor. Ang apat na salita lamang na ito ay sapat na para hindi siya makaalis sa 4 Divine Sect. Nagkunwari lang si Wang Lin na hindi niya narinig ang mga salita ni Lianzi at patuloy na pinagmamasdan ang kanyang kanang kamay. Ang mga ugat ni Lianzi ay namamaga habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Nang tingnan niya ang apat na elder ng Nirvana Shatterer sa paligid ni Wang Lin, nanginginig ang kanyang isip. Pagkatapos magnilay-nilay, pinisil niya ang isang tingin ng paggalang at sinabi, sana hindi pansinin ng Divine Emperor ang pagkakamali ng matandang ito. Ako ay talagang walang ingat, ngunit hindi ko sinasadyang manginsulto. Tumingin si Wang Lin sa kanyang kanang kamay at dahan daw ang sinabi, walang ingat. Tinanong kita noon kung ang bagay na ito ay personal mong bagay o kay All Heaven. Naaalala ko pa rin ang sagot mo. Iniisip ko kung anong item ng Thunder Celestial Temple ang hawak ko. Ikaw. Itinaas ni Lianzi ang kanyang ulo at pinigilan ang galit na malapit ng sumabog. Sa sandaling ito, hindi siya naglakas loob na magalit. Kung wala rito ang babae mula sa corp sect at Moji, nakaalis na sana siya. Kahit na malamang na siya ay mamatay, ang All Heaven ay maghihiganti para sa kanya. Gayunpaman, kinuha ng kabilang partido ang inisyatibo sa bagay na ito. Sa mga saksi dito, kahit ang All Heaven ay hindi papayag na makipagdigma sa parehong alliance at sa 4 Divine Sect para sa kanyang walang katotohanan na kahilingan. Ang tingin ni Wang Lin sa kanya ay labis na madilim. Alam ni Lianzi na kung hindi niya pipigilan ang kanyang galit, siya ay agad na papatayin. Lord Divine Emperor, ang bagay na ito. Nagkamali ako sa bagay na ito. Naikuyong ni Lianzi ang kanyang kamao at ang kanyang katawan ay nanginig. Mula nang magsimula siyang magtanim, hindi pa siya napahiya ng ganito.
Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay habang nakatitig kay Li Yanzi at sinabi, "Bawat salita, gusto ko ang lahat ng battle scrolls ng iyong pamilya Zan. Ibigay mo sila sa akin at hahayaan ko ito. Bibigyan kita ng 15 minuto para isaalang-alang." Nang matapos siya, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at ilang enerhiyang pinagmula ng apoy ang natipon sa kanyang harapan upang bumuo ng isang stick ng insenso na lumutang sa hangin. Habang nasusunog ang insenso, dahan-daang lumipas ang oras. Nagpupumiglas ang puso ni Li Yanzi. Nang makitang halos tapos na ang pagsunog ng insenso, alam niyang malapit na ang kanyang oras. Isang invisible pressure ang pumuligid sa kanyang katawan, at ang mapait na tingin sa kanyang mukha ay lalong lumakas habang siya ay tumango. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan at isang bitik ang lumitaw sa kanyang harapan. 3 balumbon ang lumipad mula sa bitik. Ang siksik na layunin ng labanan ay nagmula sa mga balumbon at pinalibutan ng lugar. Kabanata 1095. Nagtataka kung ano ang ranggo ng bangkay na ito. Battle Scroll. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin nang iabot ng kanyang kanang kamay at lumipad sa kanyang kamay ang 3 Battle Scrolls. Ang kanyang banal na pakiramdam ay lumaganap, at sa kanyang pag-unawa sa Battle Scrolls, agad niyang nalaman kung totoo ang mga ito o hindi. Dahil nakuha mo na ang Battle Scrolls, pwede na ba akong umalis? Kinailangan ni Li Yanzi na personal na ibigay ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Zan. Ito ay isang bagay na halos hindi mabata para sa kanya, ngunit alam din niya na kahit na hindi niya ibigay ang mga ito, malamang na makukuha pa rin sila ni Wang Lin. Wala siyang choice sa bagay na ito. Kung may ibang tao ang Divine Emperor, kahit na sinaktan sila ni Li Yanzi, sa karamihan ay may ipit lang siya at hindi sila mangangahas na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa All Heaven. Ang All Heaven ay isang napakahiwagang entidad sa Alliance, at ang hindi kilalang tao ay nagbigay kay Li Yanzi ng isang bagay na makakasama. Napakakaunting mga tao mula sa Alliance ang talagang nakakaunawa sa All Heaven, tulad ng kung paano hindi naiintindihan ng All Heaven ang Alliance. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar si Wang Lin sa All Heaven at dating Thunder Celestial. Ang All Heaven ay hindi masyadong misteryoso kay Wang Lin. Ito ay pangalawa pa lamang. Ang pinakamahalagang salik ay ang pag-unawa ni Li Yanzi kay Wang Lin. Alam niya na si Wang Lin ay walang awa, matapang, at mapagpasyahan. Kung ang taong ito ay gustong pumatay sa kanya, hindi siya makukulong, dahil iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-counter-attack. Pipiliin ni Wang Lin na tiyak na umatake, at si Li Yanzi ay walang pagkakataon na mabuhay. Dahil dito, kailangan niyang sumuko. Bagamat dumudugo ang kanyang puso, kailangan pa rin niyang ibigay ang Battle Scrolls. Matapos tanggalin ang Battle Scrolls, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, "Maaari kong bitawan ng katotohanang iniinsulto mo ang aking pagkakakilanlan bilang Divine Emperor. Gayunpaman, mayroon pa ring personal na bagay na gusto kong talakayin kay Senior Li Yanzi." Naramdaman ni Li Yanzi ang pagbagsak ng kanyang puso habang nakatitig kay Wang Lin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Nakuha mo na ang Battle Scrolls at binayaran ko na ang presyo. Ano pa bang gusto mo?" Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang dahan-daw ang sinabi, "Sinabi mo na kinuha ko ang isang mahalagang kayamanan ng iyong pamilya Zhang. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag tungkol dito." Tinitigan ni Wang Lin si Li Yanzi. Gusto niyang patayin ang taong ito, ngunit lalala nito ang relasyon ng All Heaven at ng Four Divine Sect. Ang pagpatay sa kanya ay hindi makakaayon sa plano ni Wang Lin na harapin si Tuo Sen. Higit sa lahat, kung lumala ang relasyon ng Four Divine Sect at All Heaven, ang makikinabang ay ang Corp Sect at ang Alliance. Malamang na si Qing Shui ay nasa punong tanggapan ng Alliance, at naroon din ang kabaitan ng matandang Divine Emperor. Lahat ng iba't ibang bagay na ito ay nagtagumpay kaya hindi mapatay ni Wang Lin si Li Yanzi sa ngayon. Pinigil ni Li Yanzi ang galit at sinabing, "Ano pa ang gusto mo?" Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, "Ang 10 lufu. Ikaw." Ang mga popong sound ay nagmula sa katawan ni Li Yanzi. Ang galit sa loob niya ay umabot na sa hangganan. Nanginginig ang katawan niya habang ilang beses niyang pinipigilan ang galit para pakalmayan ang sarili. Sa wakas ay nagpakawala siya ng malalim na hininga. "Pagkatapos mong bigyan ka ng huling pagkakataon, 6 na lufu na lang ang natitira sa akin. Wala na akong natitira kaya yun na lang ang maibibigay ko sa iyo." Si Li Yanzi ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ngumiti si Wang Lin at tumango. "Ayos ang 6. Dapat mo ring ibigay sa akin ang jade na may mga tagubilin sa pagkontrol sa kanila." Ipinikit ni Li Yanzi ang kanyang mga mata at ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan. 6 na lufu na puno ng amoy ng dugo ang lumipad, at mayroon ding isang piraso ng jade. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang 6 na lufu ay pumasok sa kanyang bag na hawak. Pagkatapos ay kinuha niya ang jade, at pagkatapos suriin ito, inilagay niya ito. "Aalis na ako." Tumalikod si Li Yanzi para umalis. Hindi na siya maaaring manatili sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect. "Huwag ka kasing umalis agad.
Mayroon akong isang bagay na dapat kong problemin si Lianzi upang ipasa sa Senior Master Flamespark. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang piraso ng jade ang lumipad sa kamay ni Lianzi. Sumimangot si Lianzi at ang kanyang banal na sentido ay nascan ng jade. Pagkatapos ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at siya ay tumingala at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang bagay na ito. Ngumiti si Wang Lin ngunit hindi na nagsalita pa. Kung interesado si Senior Master Flamespark, maaari niya akong hanapin sa Vermilion Bird Divine Sect. Maingat na inilagay ni Lianzi ang jade. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Lin. Pakiramdam niya ay hindi na niya nakikita ang taong nasa harapan niya. Bumantong hininga siya at mabilis na umalis. Ang mga bagay ng pamilya Kuzon ay hindi maaaring nasa kamay ng mga tagalabas. Wang Lin, balang araw, babawiin ko sila. Kung hindi kita papatayin, hindi ako si Lianzi. Si Lianzi ay nagmamadaling lumabas sa cultivation planeta at mabilis na lumipad palayo. Gayunpaman, ang jade na ito mula kay Wang Lin ay isang bagay na nanginginig sa langit. Dapat kong ihatid ito sa Master Flamespark sa lalong madaling panahon. Kung ito ay totoo, kung gayon ito ay masyadong nakakagulat. Nagpa siya si Lianzi na umalis. Sa bawat sandali na nanatili siya rito, labis siyang napahiya. Umabot ang kanang kamay niya at may inilabas siya sa lamat na nasa harapan niya. Ito ay isang itim na bato, at sa sandaling hinawakan niya ito, dinurog niya ito hanggang sa maging pulbos. Ang pulbos ay hindi nagkalat ngunit mabilis na namuo sa paligid ni Lianzi. Parang isang mahabang pila ang nakabalot kay Lianzi. Sa isang iglap, ang bilis ni Lianzi ay tumaas ng ilang ulit at siya ay nawala ng walang bakas. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay umalis na si Lianzi sa silangang rehiyon na kinokontrol ng Four Divine Sect sa kanyang pinakamabilis na bilis at umakay patungo sa hilagang rehiyon na kontrolado ng All Heaven. Sa ikalawang araw pagkatapos niyang tumuntong sa hilagang rehiyon, nang siya ay nagmamadali, isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanya. Ang sinag ng liwanag na ito ay napakabilis at naglalaman ng kapangyarihang makabasag ng lupa habang ito ay bumaril kay Lianzi. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lianzi at gusto niyang umiwas. Gayunpaman, dahil sa kanyang cultivation level, hindi siya makatakas sa paparating na liwanag. Ang sinag ng liwanag ay tumagos sa dibdib ni Lianzi. Wala nang panahon si Lianzi na gumamit ng mga spell o kayamanan. Si Lianzi ay umubo ng dugo at agad na bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay napuno ng pagkabigla at takot habang siya ay tumakas. Nang makitang hindi susuko ang liwanag, nataranta si Lianzi. Umabot ang kanang kamay niya at may lumabas na 100 talampakan ng lapad na bola ng dugo. Isa itong Lufu Blood Ball. Sa sandaling lumitaw ito, agad na sumigaw si Lianzi, pumutok. Ang bola ay biglang sumabog, at ang shockwave ay humarap sa liwanag. Hiniram ang sandaling ito, handang gamitin ni Lianzi ang kanyang pinagmulang kaluluwa upang makatakas. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang isang pulang linya mula sa kanyang dibdib sa kanyang katawan. May ngiti na hindi ngiti sa mukha ni Lianzi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lason. Ito ang lason ng Corpse Sect. Ang All Heaven ay nakakuha ng maraming kaalaman sa mga paraan ng pag-atake ng Corpse Sect. Si Lianzi ay isa sa pinakamakapangyarihang cultivator ng All Heaven, kaya natural niyang alam kung kailan siya naapektuhan ng lason mula sa Corpse Sect. Dahil sa takot, tumakas si Lianzi na parang baliw. Hanggang sa nasa malayo na si Lianzi ay lumitaw ang figure ng isang lalaki. Asul ang suot niya at napakagwapo. Tiningnan niya kung saan tumakas si Lianzi bago umiling at umalis. Ang palihim na pag-atake sa isang junior gamit ang lason na nakuha mula sa situnan. Ang bagay na ito. Kalimutan mo na. Masyadong malaki ang utang nating dalawa kay Wang Lin, bumantong hininga ang lalaki at nawala. Iwanan muna natin ang usapin tungkol kay Lianzi sa ngayon. Pagkatapos niyang umalis sa Vermilion Bird Divine Sect, inilabas ng babae mula sa Corpse Sect ang kanyang mga regalo. Matapos ipahayag ang pagnanais na bumuo ng isang alyansa sa 4 na Divine Sect, aalis na siya. Gayunpaman, hiniling ni Wang Lin sa kanya na manatili upang lumahok sa seremonya ng koronasyon sa loob ng ilang araw. Nang tatayo na sana ang babae at magdahilan, biglang nagtanong si Wang Lin sa kanya. Kasamang Cultivator Li, ang Corpse Sect ay palaging gumagamit ng mga bangkay bilang isang kasama, kaya dapat marami kang alam tungkol sa iba't ibang mga bangkay ng mundo. Nagtataka ako, ano ang itinuturing na pinakamahusay na katawan? Nagningning ang mga mata ng magandang babae. Interesado siya sa bagong Divine Emperor na ito. Sa partikular, noong binubuli niya si Lianzi kanina, malaki ang naging pagbabago nito sa pananaw niya kay Wang Lin. Parang tinutokso si Wang Lin, ibinuko niya ang kanyang mga labi at ngumiti. Dahil nagtanong ang Divine Emperor, kung gayon ang maliit na babaeng ito ay tiyak na sisigat ng detalyado. Ang rank 1 na bangkay ay dapat ang kakaibang Reverse 5 Elemental Corpse.
Bakas sa mukha niya ang malandi niyang pagpapaliwanag. Ang kakaibang Reverse 5 Elemental Corpse na ito ay hindi totoong bangkay. Ito ay natural na nabuo ng langit sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ang katawan na ito ay nabuo ng 5 elemento, ngunit mayroon ding 5 elemento sa labas ng katawan. Nagre-resulta ito sa kakaibang pagbabago sa batas. Tumango si Wang Lin sa kanyang sinabi. So parang ganito. Akala ko noong una, ang balitang natanggap ko tungkol sa isang bangkay ay talagang magiging rank 1 na bangkay sa mundo. Noong una, gusto kong suriin ni fellow cultivator Lee, ngunit dahil ito ang kaso, kalimutan mo na ito. Naningkit ang mga mata ng magandang babae at ngumiti ito. Oh! Iniisip ko kung anong uri ng bangkay ang makapagbibigay ng kumpiyansa sa Divine Emperor. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang piraso ng jade ang lumipad sa magandang babae. Sinalo niya ito ng nakangiti. Nang tingnan niya ang jade, tila wala siyang pakialam kung ano ang impormasyon sa loob. Sa ganang kanya, gaano man kabihira ang bangkay na gusto ni Wang Lin, tiyak na makukuha ito ng kanyang corp sect. Ang kanyang corp sect ay mayroon pang ang ilan sa mga bihirang bizarre Reverse 5 Elemental Corpses. Higit pa rito, noong sinabi niyang ang kakaibang Reverse 5 Elemental Corpse ay ang rank 1 na bangkay, iyon ay sa labas lamang. Mayroong 7 bangkay sa loob ng corp sect na mas mahusay kaysa sa bizarre Reverse 5 Elemental Corpse. Casual niyang sinuri ang jade gamit ang kanyang banal na sentido, ngunit sa isang iglap, ang kanyang kanan at nanginig. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Gayunpaman, ang kaseryosohan na ito ay biglang bumagsak at napalitan ng pagkabigla at takot. Ang kanyang kanang kamay ay naging hindi matatag habang kinuyam niya ang jade. Namula ang ekspresyon niya at maging ang paghinga niya ay naging hindi pantay. Napaatras siya ng ilang hakbang at hindi naka-recover ng ilang sandali. Hindi dahil sa sobrang hina niya sa pag-iisip, ngunit ang balita sa jade ay magiging walang kabuluhan kahit gaano pa kalakas ang kanyang isip. Kalimutan mo na siya, kahit na nakita ito ng sect master ng corp sect, mababaliw sila sa impormasyong ito. Ito. Umangat ang ulo niya habang nakatitig kay Wang Lin. Maging ang kanyang pananalita ay naging incoherent. Imposibleng ipahayag ang pagkabigla at pananibik sa kanyang puso sa pamamagitan ng mga salita. Parang hindi mabilang na kulog ng langit ang sumabog sa kanyang isipan. Mahinahong tinanggap ni Wang Lin ang tsa mula sa miyembro ng sekta sa likod niya. Matapos humigop ng bahagya ay napatingin siya sa magandang babae. Iniisip ko kung anong rank ang bangkay na ito. Kabanata 1096. Isang lihim na nanginginig sa langit. Ang magandang babae ay pilit na pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at dahan-dahang sinabi, ang bangkay na ito. Ito ay ang banal na kahulugang imprint ng banal na emperador. Maliban kung nakikita ko ang totoong bangkay, mahirap para sa maliit na babaeng ito na magdesisyon. Gayunpaman, ang bangkay mula sa loob ng jade ay patuloy na lumilitaw sa kanyang ulo at nagpapatibok ng kanyang puso. Oh! Tumingin si Wang Lin sa babae habang hinihipan niya ang mainit na tsaa at mahinahong sinabi, ganun ba? Pagkatapos ay kalimutan na natin ito. Noong una ay wala akong masyadong pag-asa para dito, kaya ang pag-alam o hindi pag-alam ay hindi mahalaga. Nagbago ang ekspresyon ng magandang babae at agad niyang sinabi, ibinigay ba ng Divine Emperor kay Li Yanzi ang parehong jade? Humigop ng tsa si Wang Lin at sinabing, tama iyan. Ang magandang babae ay bahagyang nag-isip, pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Lin na may bahagyang paggalang at sinabi, hindi ako makapagpasya sa bagay na ito ngayon, ngunit, Divine Emperor, mangyaring bigyan ako ng 7 araw. Tiyak na bibigyan ko ng sagot si Divine Emperor sa loob ng 7 araw. Ibinaba ni Wang Lin ang tasa ng tsaa at ngumiti. Hindi kailangang mag-alala ang kapwa cultivator na si Li. Nakita ko ang bangkay na ito nang hindi sinasadya, ngunit hindi ko ito nakuha. Kaya naman hiniling ko kay fellow cultivator Li na tumulong na makilala ito. Napakatusaw ng magandang babae, at ngayong kumalma na siya, natural na alam niya na hindi basta-basta binigay ni Wang Lin ang jade na ito. Ito ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Bukod dito, ang Wang Lin na ito ay naghanda na ng mga jade na ito. Una niyang niregaluhan si Li Yanzi ng isa at pagkatapos ay binigyan niya ito ng isa. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, maingat niyang sinabi, natatakot ako na hindi ako makadalo sa seremonya ng koronasyon ng Divine Emperor. Mag-leave muna ako. Hindi sinubukan ni Wang Lin na panatilihin siya rito. Hinayaan niya si Li Yingji na umalis sa bulwagan. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na umalis. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa kung saan nawala ang babae. Inilabas na niya ang pain. Ngayon kailangan lang niyang tingnan kung matutukso ang All Heaven at ang Corp Sect. Tiyak na matutukso sila. Lumingon si Wang Lin para tingnan si Moji at ngumiti. Tumayo siya at nawala ang baluti at balabal. Si Wang Lin ay nakasuot ng puting robo habang ikinakapit niya ang kanyang mga kamay kay Moji at ngumiti. Kuya mo, maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Maganda ka pa rin gaya ng dati.
Tumayo si Moji at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Bakas sa mukha niya ang pagkalungkot habang nakangiti. Natatakot ako na halos 1,000 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno rin ng alaala habang siya ay bumantong hininga at sinabing, "Brother mo, ang ating muling pagsasama ay itinakda. Ikaw at ako ay dapat magdebate muli ng Dao." Naaalala ko pa ang maulan na gabing iyon. Ngumiti si Moji at tumango. Naglakad na silang dalawa palabas ng hall. Ang espasyo sa paligid ng bulkan kung saan nililinang ni Wang Lin ay baluktot. Lumabas si Wang Lin, sinundan ni Moji. Sa pagtingin sa itim na usok na lumalabas sa bulkan, umupo si Wang Lin. Hinampis niya ang kanyang bag at naglabas ng 2 bote. Pagkatapos ihagis ang isa kay Moji, uminom si Wang Lin at sinabing, "Ang ulan ay ipinanganak mula sa langit at namatay sa lupa. Ang proseso sa pagitan ay buhay. Isinasa puso ko ito." Kinuha ni Moji ang bote at umupo. May reminiscence sa mga mata niya, at ngumiti siya. "Noong ako ay bahagi ng alyansa, ako ay nakatalaga sa planetang Suzaku sa kahilingan ng aking guro. Sa maulan na gabing iyon, may naramdaman ako, kaya lumabas ako para mamasyal at hindi inaasahang nakilala si Brother Wang. Brother Wang Lin, magkakaroon ka sana ng kaliwanagan sa iyong sarili tungkol sa iyong buhay at kamatayan na domain kahit na hindi ko ibinigay ang pointer." Umiling si Wang Lin. Minsan, kapag halos hindi mo naiintindihan pero at the same time ay hindi, kahit anong isipin mo, mararamdaman mo na parang may humaharang sa iyong landas. Kahit anong pilit mong makalusot, hindi ka maliliwanagan. Sa pangalawang pagkakataon na nakilala ko si Brother Wang sa Suzaku Tomb, gusto ko noon na si Brother Wang ang maging Panginoon ng planetang Suzaku, ngunit tila minamaliit ko si Brother Wang. Si Moji ay mukhang sinsero habang kumukuha ng alak at umiinom. Hindi ko inaasahan na si Brother Wang ang magiging Vermilion Bird Divine Emperor sa ikatlong pagpupulong natin. Masayang-masaya ako para sa iyo. Naabutan ng 2 tao habang umiinom ng alak. Ang mga alaala ng nakalipas na 1,000 taon ay ibinahagi at mabilis na lumipas ang oras. Para silang bumalik sa templong iyon sa maulan na gabing iyon. Ang buhay at kamatayan ni Brother Wang ay natapos na at nagbago na. Ang iyong kasalukuyang domain ay hindi ko naiintindihan. Gayunpaman, sinabi ng aking guro na ang lahat ng mga domain ay nauugnay sa iyong estado ng pag-iisip. Kapag nagbago ang iyong puso, gayon din ang iyong domain. Marahil ito ay makakatulong kay Brother Wang. Habang nagdedebate ang dalawa sa Dao, unti-unting lumipas ang oras. Maagang umaga, nagpaalam si Moji. Hindi siya nanatili para dumalo sa seremonya ng koronasyon ni Wang Lin. Umalis siya na may dalang 4 na piraso ng jade na ibinigay sa kanya ni Wang Lin at ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Ang mga balitang naitala sa 4 na jade ay sapat na upang mabigla ang buong alliance. Kinailangan itong mabilis na ibigay ni Moji sa kanyang amo at pagkatapos ay ibigay ito sa 3 pang puwersa ng alliance. Tungkol naman sa kanilang bansang Chuyun, sa hindi malinaw na mga pahiwatig ni Wang Lin, may naintindihan si Moji, kaya natural na hindi niya hahayaang madamay ang kanyang guro. Pagkatapos paalisin si Moji, mas marami ang dumating para batiin si Wang Lin, ngunit wala siyang nakilala kahit isa sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang araw ng koronasyon. Sa araw na ito, ang buong Vermilion Bird Divine Sect ay napuno ng pananibik. Dumating din ang mga matatanda at miyembro ng iba pang 3 sekta upang saksihan ang koronasyon ng bagong Divine Emperor. Bagamat nakakapagod ang seremonyang ito ay tradisyon, at tumagal ng 1 buong araw upang makumplito. Ang iba pang 3 sekta ay umalis at ang Vermilion Bird Divine Sect ay dahan-daang bumalik sa normal. Malaking bilang ng mga miyembro ang nakatuon sa paglilinang. Para sa mga matatanda, nalaman nilang lahat ang planong iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Lahat sila ay pumasok sa closed-door cultivation upang mapanatili ang kanilang kalagayan sa tuktok. Pagkatapos ng lahat, ang pagligtas sa Azure Dragon Divine Emperor ay isang napakahalagang bagay. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Wang Lin sa gilid ng nasusunog na starfield ng Vermilion Bird Divine Sect. May isang pinagmulang kaluluwa na lumulutang sa kanyang harapan. Ang pinagmulang kaluluwang ito ay mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya kay Wang Lin na may mga mata na puno ng kabaitan at kasiyahan. "Napakagaling mo. Sa mga natitirang taon ko, hindi ikaw ang pinakatalentong taong nakilala ko, pero ikaw ang pinakanasiyahan ko. Napakasigurado kong iiwan sa iyo ang Vermilion Bird Divine Sect." Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Sa kasamaang palad, wala akong masyadong oras. Kung mayroon akong mas maraming oras, tiwala akong naibigay ko sa iyo ang kumpletong mana. Sayang, umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at bumantong hininga. Tumingin siya kay Wang Lin at mahinang sinabi, "Natatakot ako na hindi ako makakabalik mula sa paglalakbay na ito sa punong tanggapan ng Alliance. Gayunpaman, anuman ang presyo, makukuha ko ang Rain Celestial Realm Crystal na iyon. Sa ngayon, 70% ng pinanggalingan ko ay nandito.
I'll go absorb all the avatars I scattered. Iniwan ko ang 10% ng aking pinagmulang kaluluwa sa aking pisikal na katawan. Kapag nakuha ko na ang kristal, gagamit ako ng lihim na pinagmulang paraan ng paglipat ng kaluluwa para ipadala ang kristal sa aking pisikal na katawan. Pagkatapos mong matanggap ang kristal, kung may iligtas mo ang Azure Dragon Divine Emperor, gawin mo. Kung hindi, panatilihing ligtas mo na ang iyong sarili. Nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na parang nag-aayos ng mga bagay-bagay kapag siya ay namatay. Sa puting apoy na iyon, hindi mabubulok ang aking katawan sa loob ng 3,000 taon. Bawat 100 taon, kailangan mong magtanim malapit sa aking katawan at sumipsap ng enerhiyang pinagmula ng apoy na nakaimbak sa loob nito. Malaking tulong ito sa iyong paglilinang. Tandaan mong mabuti. Gayunpaman, kung mayroong sitwasyon sa buhay at kamatayan, huwag mag-alala tungkol sa aking katawan. Gamitin ang 9 mysterious transformations para sumabog ang katawan ko. Marahil ito ay magbibigay daan sa iyo o sa Vermilion Bird Divine Sect na malimpasan ang isang krisis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-aatubili na tumingin sa nakapalibot na nasusunog na starfield at sa malayong mga planeta ng Vermilion Bird Divine Sect. Bakas sa mukha niya ang kalungkutan at pag-aatubili. Wang Lin, aalis na ako. Makakahanap din ako ng balita tungkol sa senior mong kapatid na si Qing Shui. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Wang Lin nang may kabaitan sa kanyang mga mata habang ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Wang Lin at marahang sinabi, sana ay hindi mo ako pag-isipan ng masama sa pag-iwan ng ganoong masamang sitwasyon sa iyong mga kamay. Tiningnan niya ng malalim si Wang Lin bago tumalikod at naglakad palayo. Napaka-elegante niyang tignan na parabang nakalabas lang siya sa hindi mabilang na taon ng pressure at dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Ang pangalan ko ay Lu Yun at ipinanganak ako sa sinaunang Chi Refiner World. Naging alchemy boy ako ng ika-4 na henerasyong Vermilion Bird Divine Emperor. Nagpapasalamat ako sa ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor dahil hindi niya ako pinabayaan at tinuruan ako ng Chi cultivation. Sa edad na 1,327, nakakuha ako ng ilang tagumpay bilang Chi Refiner. Sinundan ko ang Divine Emperor at nasaksihan ang kaluwalhatian ng aking Vermilion Bird Divine Sect. Sa edad na 2,945, naging elder ako ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa edad na 4,760, naging isa ako sa mga head elder at naipasa ko ang aking unang Heaven's Blight. Sa edad na 6,215 ay binigyan ako ng Vermilion Bird Mark at nakamit ang aking unang paggising. Tinalo ko ang lahat ng nagising at naging numero 1 sa mga nagising. Sa edad na 7,912, sa tulong ng ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor, natapos ko ang aking pangalawang paggising. Mula noon, ako ang napili na maging susunod na Divine Emperor, ang batang Panginoon ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa edad na 11,463, ang Tatoklan ay sumalakay mula sa labas at pinukaw ang mundo. Ang aking Vermilion Bird Divine Sect ay tumulong sa Celestial Realm na labanan ang Tatoklan. Pagkaraan, umalis ang ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor kasama ang iba pang 3 Divine Emperors upang magtungo sa labas ng mundo. Bago sila umalis, ako ang itinalagang ika-5 Vermilion Bird Divine Emperor. Sa oras na iyon, nalampasan ko lang ang aking pangalawang Heaven's Blight sa tulong ng ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor. Noong sandaling iyon nalaman ko ang isang nakakatakot na lihim tungkol sa aking 4 na banal na sekta. Ang 4 na Divine Sect ay hindi mga tao mula sa Sealed Realm na ito. Matagal na silang galing sa labas. Kasabay nito, nalaman ko na ang unang Divine Emperors at miyembro ng 4 Divine Sect ay nagmula sa isang maliit na cultivation planeta noong umiral pa ang Ancient Celestial Realm. Ang cultivation planeta na iyon ay ang ugat ng aking 4 Divine Sect at pati na rin ang daan pauwi. Ang planetang iyon ay nasa kontrol pa rin ng aking Vermilion Bird Divine Sect, at walang mga hindi pagkakasundo mula sa iba pang 3 sekta. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Upang maiwasan ang lahat ng maaaring mangyari sa hinaharap, ito na ang pinakamalalim na sekreto sa loob ng 4 Divine Sect mula noong unang henerasyon ng Divine Emperors. Kahit si Celestial Emperor Qing Lin ay hindi alam ang tungkol dito. Pagkatapos ng 4 na Divine Emperors ang pumalit sa Brilliant Void Star System, lumikha sila ng maraming katulad na mga planeta. Sa mga karagdagang planeta na ito upang lituhin ng mga tao, halos walang nakakilala sa orihinal na planeta. Bilang karagdagan, ang unang henerasyon ng Divine Emperors ay gumamit ng iba't ibang paraan upang itago ang planeta. Tiniyak nito na ang planeta ay hindi ganap na mahahanap kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkalipas ng libu-libong taon, may kakaibang nangyari sa Celestial Realm. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nilalang sa mundo ay tila nalilito at nasa isang estado ng kaguluhan. Kabanata 1097. Ang kaguluhang dulot ni Tuo Sen. At saglit din akong nalito sa ilalim ng hindi maisip na kapangyarihang ito. Akala ko noon ay saglit lang ito, ngunit tumagal ito ng 3 buong buwan.
Nang maging matino ako pagkatapos ng 3 buwan, ang Celestial Realm ay gumuho na. Ang bagong Azure Dragon Divine Emperor ay hindi nakinig sa akin at pumunta upang tingnan ang Celestial Realm. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Isa pang ilang daang taon ang lumipas. Dahil sa pagbagsak ng Celestial Realm, naging magulo ang Brilliant Void Star System. Pagkatapos ay lumitaw ang isang organisasyon na tinatawag na Cultivation Alliance, at naroon ang anino ng Brilliant Void Realm sa likod nito. Gumamit ang Cultivation Alliance na ito ng ilang hindi kilalang paraan para makuha ang karamihan sa mga mana ng Rain Celestial Realm. Noong una ay gusto kong itanong kung nasaan ang Azure Dragon Divine Emperor, ngunit ang aking ikatlong Heaven's Blight ay dumating ng maraming taon nang mas maaga. Kinailangan kong pumasok sa Closed Door Cultivation, ngunit sa sandaling ito ay inilunsad ng Cultivations Alliance ang kanilang pag-atake sa 4 Divine Sect. Ang Black Tortoise Divine Emperor ay nagtaksil sa amin, at kahit na ako ay malubhang nasugatan sa kanya, hindi ko siya nagawang patayin dahil sa aking ikatlong Heaven's Blight. Namatay ang White Tiger Divine Emperor sa labanan, at maging ang kanyang bangkay ay ninakawan. Ang nakakatuwa ay kahit na malaki ang pagkatalo ng Cultivational Alliance, hindi nila alam ang dahilan ng digmaang ito. Palagi nilang iniisip na ito ay upang labanan para sa pagmamay-ari ng Brilliant Void Star System. Ang hindi nila alam ay hindi ito labanan para maging pinuno ng Brilliant Void Star System. Gumamit sila ng hindi kilalang paraan para ipagkanulo tayo ng Black Tortoise Divine Emperor at pagkatapos ay nalaman ang sikreto ng 4 Divine Sect ko. Gayunpaman, ang Brilliant Void Realm ay nakakaalam lamang ng sikreto. Hindi nila alam ang lokasyon ng cultivation planeta na iyon. Ang Brilliant Void Star System ay masyadong malawak, at napakahirap lang na makahanap ng isang cultivation planeta. Gayun din, ang planeta ay binago ng 4 na unang henerasyong Divine Emperors, kaya imposibleng makahanap ng anumang abnormal tungkol dito. Ayon sa kasunduan ng 4 na unang henerasyong Divine Emperors, bawat henerasyon lang ng Vermilion Bird Divine Emperor ang makakaalam ng eksaktong posisyon ng planeta. Bilang resulta, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Alliance at ng 4 Divine Sect. Kapag naging mapanganib ang mga bagay, hindi ako nagdalawang isip na banta sila ng 4 na banal na kayamanan. Handa akong bayaran ng presyo, ngunit hindi ko pa rin nagawang itago ang sikreto, kahit na sa aking kapangyarihan. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ay nauugnay sa buhay at kamatayan ng lahat ng mga miyembro ng 4 na banal na sekta. Sa huli, sinabi ko sa kanila ang lokasyon ng planeta. Ang Brilliant Void Realm ay nag-aalala rin tungkol sa 4 na banal na kayamanan, at ang sikretong sinabi ko sa kanila ay nagsasangkot ng napakaraming bagay, kaya hindi nila ito napatotohanan. Noon lang dahan-daw ang natapos ang digmaan sa 4 Divine Sect. Kinuha ko ang 4 Divine Sect at nagtago pero masyado akong nasaktan. Gayunpaman, ayaw kong mamatay. Pagkatapos ng lahat, kung ako ay mamatay, ang 4 na Divine Sect ay agad na mawawasak. At saka, wala pa akong nahanap na magmamana ng sikreto. Nagawa kong manatiling buhay salamat sa isang spell at tiniis ang sakit ng ikatlong Heaven's Blight na hindi ko nalampasan. Nagtagal ako ng hindi mabilang na taon. Ngayon ay malapit na akong malaya. Unti-unting nawala ang figure ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang kanyang boses ay umalangaw sa isip ni Wang Lin sa mahabang panahon. Wang Lin, tandaan mo ang sasabihin ko. Ito ang pinakamalalim na sikreto ng aking 4 Divine Sect. Hindi ko alam kung bakit ang unang henerasyon ng mga Divine Emperors ay nagbigay ng kahalagahan dito, ngunit tandaan ito ng mabuti at ipasa ito. Ang buong 4 Divine Sect ay nagmula sa isang planeta. Maaari mong isipin ito bilang isang pinto. Ang pintong ito ay hinati sa 4 na bahagi ng 4 na unang henerasyong Divine Emperors, at sila ay nakatago sa loob ng 4 na cultivation planeta. Nagkalat sila sa iba't ibang rehiyon. Nang mawala ang sinaunang Celestial Realm at ang mundo ay nahati sa 4 na Celestial Realm, ang 4 na planeta ay natapos sa bawat isa sa 4 na magkakaibang sistema ng bituin. Sinabi ko lang sa Brilliant Void Realm ang isa sa kanila, na ang planeta ng iyong kapanganakan, ang planetang Suzaku. Para sa iba pang 3 lokasyon, hindi ko alam kung nagbago sila o kung ano ang tawag sa kanila ngayon, ngunit tandaan ang 3 mga mapa ng bituin na ito. Habang pumapasok sa isip ni Wang Lin ang mensahe ng nasa katanghaliang gulang, 3 sinaunang mapa ng bituin ang agad na lumitaw kasama nito. Sa sandaling ito, labis na nabigla si Wang Lin. Hindi niya akalain na may ganoong sekreto ang 4 Divine Sect. Bukod dito, hindi niya akalain na ang planetang Suzaku na pinanggalingan niya ay hindi inaasahang susi sa digmaan sa pagitan ng Alliance, ng Brilliant Void Realm, at ng 4 Divine Sect. Hindi nakapagtataka na ang isa sa mga avatar ng lumang Divine Emperor ay palaging nasa planetang Suzaku. Hindi nakakagulat na pinananatili siya ng amo ni Moji sa planetang Suzaku. Natatakot ako na ang kanyang amo ay hindi isang ordinaryong tao. Nagtataka ako kung paano niya nakita ang ilang mga pahiwatig sa bagay na ito. Hindi nakakagulat na si Liu Mei lumabas din sa planetang Suzaku. Kahit ang Tato Clan ay nasa planetang Suzaku.
Unti-unting nalaman ni Wang Lin ang tungkol sa avatar ng matandang Divine Emperor, si Huang Long, sa nakalipas na 3 taon. Iniwan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat ng impormasyong ito habang siya ay umalis, ngunit pagkatapos ay bigla siyang tumigil. Tiningnan niya si Wang Lin na may magiliw ng ngiti at marahang sinabi, kung ang pressure ay masyadong malaki, kung ang Four Divine Sect ay walang pag-asa na bumalik sa dati nitong kaluwalhatian, kung talagang gusto ng langit na sirain ang aking Four Divine Sect. Well, hindi na kailangang pilitin ang iyong sarili. Matapos iwanan ng mga huling salitang iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang at nawala. Ang malungkot na figure ni Wang Lin ay naiwang tulala sa bituin. Nagulat siya sa narinig niya hanggang sa hindi na siya makapag-isip. Matagal bago siya gumaling. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa napakalaking lumulutang na palasyo na pag-aari ng Thunder Celestial Temple sa kanlurang rehiyon. Mayroong isang figure sa loob ng sinag ng liwanag na ito, at ang figurang ito ay isang pinagmulang kaluluwa. Ang pinagmulang kaluluwa ay halos transparent, na may maraming pulang linya na kumalat. Nakakabigla ang itsura nito. Kakaibang ngiti ang mukha ng pinanggalingan na kaluluwa, na parabang labis siyang nasiyahan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kaguluhan. Master Flamespark, iligtas mo ako. Nang malapit na siya sa Thunder Celestial Temple, ang pinagmulang kaluluwa ay nagpadala ng isang matalim na mensahe. Ang mensahe ay nagsimulang umalingaw sa mga bituin. Sa isang iglap, maraming figure ang lumabas mula sa palasyo. Ang taong nasa harap ay natabunan ng apoy. Siya ay may puting buhok, at siya ang Master Flamespark ng Thunder Celestial Temple. Humakbang siya at agad na dumating sa tabi ng pinanggalingang kaluluwa. Nagpakita siya ng isang napakaseryosong ekspresyon habang ang kanyang kamay ay bumubuo ng isang selyo at hinawakan ng pinagmulang kaluluwa. Mabilis na itinuro ng kanyang kaliwang kamay ang pinanggalingan ng kaluluwa ng ilang beses. Sa tuwing itinuturo niya, ang mayamang pinagmulang enerhiya ay pumapasok sa pinanggalingan na kaluluwa. Ang mga pulang linya ay lumiit, ngunit anuman ang mangyari, hindi sila mapipilitang palabesan sa katawan ni Lianzi. Nang pumasok ang pinagmulang enerhiya sa kanyang pinagmulang kaluluwa, si Lianzi ay naging matino at mabilis na nagsabi, habang bumabalik, tinambangan ako ng mga tao ng Corp Sec. Bago pa siya makatapos magsalita, ang mga pulang linya na pinigilan ng pinagmulang enerhiya ay nagsimulang magpumiglas. Agad na huminto si Lianzi, at lumabas ang ngiti na hindi ngiti. Bumalik din ang pagkalito sa kanyang mga mata. Bagamat hindi siya natapos sa pagsasalita, ang kanyang mga salita ay malinaw na pumasok sa pandinig ng lahat ng matatandang lumabas. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging lubhang madilim. Sekta ng bangkay. Kumunat ang noo ni Master Flamespark habang walang awa niyang itinuro ang pagitan ng mga kilay ni Lianzi. Nang inig si Lianzi at nanimbalik ang kanyang katinuan. Sumigaw si Master Flamespark, Lianzi, magsalita ng malinaw. Bakit ka tinambangan ng Corp Sec? Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay si Wang Lin. Gusto niyang bigyan kita ng Jade. Sa pagbabalik, ako ay tinambangan ng mga tao ng Corp Sect at pinatawan ng laso ng Seventh Heaven, kahit na ang antas ng cultivation ni Lianzi ay mas mataas kaysa sa Situnan, hindi pa siya nakakarating sa Nirvana Shatterer Stage. Ngayon ay wala na ang kanyang katawan, at hindi siya kasing talino ni Situnan para humanap ng iba pang paraan para sugpuin ang lason. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang lason sa loob ni Lianzi ay naging lubhang mabangis. Habang nagsasalita siya, pilit inaabot ng kanang kamay niya ang bakanting nasa harapan niya. Isang crack ang lumitaw at isang jade ang lumipad palabas. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi na niya napigilan ang lason sa kanyang katawan. Umubo siya ng isang subo ng Essence Origin Energy at Nahimite. Sinalo ni Master Flamespark ang jade at sinuri ito sa kanyang banal na kahulugan. Kahit na sa lakas ng pag-iisip ni Master Flamespark, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Itong balita. Naramdaman ni Master Flamespark na parang tinamaan siya ng kulog at nanatiling tahimik. Hindi niya namamalayan na muli itong sinuri para kumpirmahin ang nilalaman. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng mga matatanda ay napalingon sa kanya. Ikinaway ni Master Flamespark ang kanyang kanang kamay at ipinasa ang jade sa matandang katabi niya. Seryoso ang ekspresyon ng matanda habang sinusuri ito ng kanyang banal na sentido, pagkatapos ay nagbago rin ang kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal at nakita ito ng lahat ng matatandang naruroon. Lahat sila ay may napakalakas na reaksyon matapos makita ang laman ng jade. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nag-isip sandali at pagkatapos ay dahan-daw ang nagsabi, hindi namin alam kung ito ay totoo o isang kasinungalingan. Kung ang isang tulad nito ay makakatakas, ito ay magiging isang sakuna para sa buong Alliance Star System. Kahit na ang bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga sa amin, kung ang impormasyon sa jade na ito ay totoo, kung gayon ang aking All Heaven ay mawawalan ng pag-asa na sakupin ng Alliance. Kailangan nating bumalik kaagad sa All Heaven at mag-set up ng mabigat na proteksyon.
Kung ang taong iyon ay papasok sa All Heaven, ang mga mata ng Elder ay napuno ng takot. Malamang mali ang bagay na ito. Walang paraan na maaaring umiral ang gayong tao. Ang mga nilalaman ay nagsasabi na kahit kaming mga Nirvana Shatterer Cultivator ay malubhang masasaktan, kung hindi papatayin, sa punto lamang ng isang daliri. Masyadong absurd. Ang ilan sa kanila ay hindi naniwala dito at nagpakawalan ng malamig na ungol. Biglang sinabi ni Master Flamespark, naaalala pa ba ng lahat ang Moonbeast na iyon? Nagulat ang lahat ng matatanda, parang may napagtanto. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-ingat ng labis tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, habang nagsasalita si Master Flamespark, bigla siyang huminto at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang magalang na parang may nakikinig. Ang kakaibang ekspresyon ni Master Flamespark ay hindi nagulat sa sinuman sa mga matatanda. Sa halip, naging magalang din silang lahat. Ilang sandali pa, muling nagbago ang ekspresyon ni Master Flamespark. Nakaharap siya sa kanluran habang nakakuyom ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, tulad ng utos mo. Naging seryoso ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa paligid at sinabing, itigil ang lahat ng pakikipaglaban sa alyansa at ipatawag ang lahat ng Nirvana Scryer at mas mataas na mga cultivator dito. Hintayin ang utos ko pagkabalik ko mula sa Four Divine Sect. Ang parehong eksena ay nangyari sa loob ng Corp Sect. Kaya lang, kumpara sa All Heaven, ang Jade na ibinalik ni Liang Ji ang naging dahilan ng pagkabaliw ng Corp Sect sa mga nilalaman nito. Kabanata 1098. Sirang Espada. Ang Corp Sect ay matatagpuan sa katimugang rehiyon ng Alliance. Sa gitna ng rehiyon, mayroong isang kabaong. Si Liang Ji ay nakaluhod sa harap ng kabaong na ito habang ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib na parang nagdarasal. May isang Jade na naglalabas ng puting liwanag na lumulutang sa kanyang harapan. Ito ay isang napaka-ordinaryong Jade. Ito ay mukhang napakakaraniwan, ngunit ito ay magiging sanhi ng isang sakuna sa Alliance. Sapat na yun para mabaliw ang lahat. Lalo na ang Corp Sect. Sinabi ni Liang Ji ng detalyado ang lahat ng nangyari mula noong dumating siya sa Four Divine Sect, pagkatapos ay ibinigay niya ang Jade. Isang hindi nakikitang puwersa ang biglang lumitaw at hinayla ang Jade patungo sa gitna ng mga kabaong. Sa sandaling lumipad ang Jade, isang tuyong kamay ang inabot mula sa pinakamalaking kabaong sa gitna at agad na hinawakan ng Jade. May mga itim at pulang linya na nagsalubong sa braso. Ang itim ay ang mga litid at ang pula ay ang laman. Nagsalubong sila sa isa't isa at naglabas ng sinaunang aura na parabang ang brasong ito ay nanggaling sa sinaunang panahon. Sa sandaling lumitaw ang brasong ito, isang napakalakas na enerhiya ng yin ang kumalat at tumangay sa lugar. Kahit si Liang Ji ay hindi makatiis at napilitang umatras, ngunit siya ay may napakagagalang na ekspresyon. Nang mahawakan ng braso ang Jade, isang malakas na Divine Sense ang kumalat at pumasok sa Jade. Napakalakas ng Divine Sense na ito, at sa sandaling lumitaw ito, namutla ang mukha ni Liang Ji. Maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagsimulang manginig. Ang banal na pakiramdam na ito ay napuno ng isang malupit na siklab ng galit, na parang gusto nitong magmadaling lumabas sa kabaong at punitin ang mga bituin at patayin ang buong buhay. May malakas na amoy ng dugo na nagmumula sa banal na pakiramdam na ito. Sa totoo lang, walang amoy ng dugo, ngunit ang pakiramdam ng pagiging nasa loob ng banal na pakiramdam na ito ay magpaparamdam sa iyo na parang naamoy mo ang dugo. Ikaw, ano ang pangalan mo? Isang mensahe ang nagmula sa makapangyarihang banal na kahulugan. Si Liang Ji ay parang isang malungkot na bangka sa rumaragasang alon. Binabati ni Disciple Liang Ji ang ikatlong hari. Ang magandang babae ay lumuhad sa lupa, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na gigisingan ng Jade na ito ang ikatlong hari. Nang maisip niya ang mga alamat ng ikatlong hari, kinabahan si Liang Ji. Noong una, naisip niya na kahit na ang balita sa loob ng Jade na ito ay magdudulot ng pagkabigla, higit sa lahat ay madyay gising lamang ito sa ikalimang hari. Nagkaroon siya ng ilang haka-haka tungkol sa bangkay na nakatatak sa kanyang Jade. Gayunpaman, sa sandaling kumalat ang Divine Sense na ito ng pagpatay, alam ni Liang Ji na minamaliit niya ang bangkay na naitala sa loob ng Jade. Hindi lamang siya, ngunit halos lahat ng mga disipulo ng Corp Sect sa katimugang rehiyon ay nakadama ng banal na kahulugan na sumasaklaw sa lugar. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at lumuhad sa pagsamba. Napakaganda ng ginawa mo para ibalik ang Jade na ito. Maaari kang pumasok sa hukay ng bangkay, at binibigyan kita ng karapatang pumasok sa ika-6 na palapag ng hukay para pumili ng bangkay. Habang umaalingaw ang madilim na boses sa mga tainga ni Liang Ji, nanginginig siya sa pananabik. Sa pag-iisip tungkol sa ilan sa mga maalamat na bangkay sa ika-6 na palapag, naging mahirap ang paghinga ni Liang Ji. Maraming salamat, ikatlong hari. Unti-unting kumalat ang madilim na boses. Alam mo ba kung ano ang naitala ng bangkay sa loob ng Jade na ito? Bahagyang nag-isip si Liang Ji, at pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, sinabi niya, walang gaanong alam ang disipulo, ngunit may malabo akong hula na ito ay dapat na isang sinaunang Diyos mula pa noong unang panahon. Isang mahabang tawa ang umalingaw.
Mukhang excited na excited ang madilim na boses na ito. Habang umaalingaw ang tawa, tila nag-iiba rin ang divine sense. Sinaunang Diyos. Ang katawan na ito ay pag-aari nga ng isang sinaunang Diyos. Kung isa lamang itong ordinaryong sinaunang Diyos, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ito ay hindi inaasahang isang maharlikang sinaunang Diyos. Isang 8-star Royal Ancient God, sa huli, ang kasakiman sa boses ay nanginginig sa langit. Nagdulot pa ito ng pagbabago sa pinagmulang enerhiya sa Starfield. Maharlikang sinaunang Diyos. Nagulat si Li Yingji ngunit hindi nagtanong. Ipatawag ang lahat ng mga disipulo ng Corp Sect. Gamitin ang dugo ng langit para buksan ang ika-9 na layer ng Corpse Pit at ilabas ang 8 katawan. Sa pagkakataong ito, lalabas ang 8 sa 9 na hari ng Corp Sect. Ipatawag ang lahat ng matatanda ng Corp Sect. Dapat makuha ng may Corp Sect ang bangkay ng maharlikang sinaunang Diyos na ito. Isang dumadagindong na boses ang umalingaw sa katimugang rehiyon, at malinaw na naramdaman ito ng lahat ng miyembro ng Corp Sect. Nanginig sila at mabilis na kinilala ang utos. Bilang resulta, isang napakalaking bagyo ang nagsimula sa katimugang rehiyon. Hindi sigurado ang alagad sa bisa ng impormasyon sa Jade na ito. Nagulat si Li Yingji. Bagamat alam niya na ang mga nilalaman ay magugulat sa buong Corp Sect, ito ay hindi lamang pagkabigla. Ginagalaw ng Corp Sect ang lahat ng puwersa nito. Dahil dito, hindi niya maiwasang mataranta. Kung totoo ang Jade na ito, hindi mahalaga, ngunit hindi siya sigurado. Kung ang mga nilalaman ng Jade ay napatunayang mali, kailangan niyang pasanin ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, ibinalik niya ang Jade. Walang problema. Sinabi ng Vermilion Bird Divine Emperor na dalhin mo ito dito. Dahil sa kanyang katayuan, mayroong 70% na totoo. Ang 4 na Divine Sect ay hindi madaling magpakalat ng maling balita. Ito ay katumbas ng panunukso sa aking Corp Sect, All Heaven, at sa natitirang puwersa ng Alliance. Gayunpaman, kailangan kong personal na maglakbay sa 4 Divine Sect. Ang 2 piraso ng Jade ay parang 2 higanting hindi nakikitang kamay na nakaapekto sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Ito ay tulad ng isang ilalim ng agos na nagsimulang gumalaw, at isang bagay na nakadudulog sa langit ay mangyayari. Katulad nito, nang bumalik si Moji sa bansa ng Chuyon, ang 3 Jade ay mabilis na ipinadala sa iba pang 3 makapangyarihang puwersa ng Alliance. Kasabay nito, sa tigil putukan mula sa All Heaven, maraming mga cultivator ang umalis sa larangan ng digmaan. Ang mga tao ng Corp Sect ay huminto sa pakikipagkalakalan sa magkabilang panig at mabilis na bumalik sa kanilang sekta. Ang mga kakaibang pagbabagong ito ay nakakuha ng atensyon ng mga cultivator ng Alliance. Ang taong sanhi ng lahat ng ito, si Wang Lin, ay tahimik na nanatili sa Vermilion Bird Divine Sect. Umupo siya sa tabi ng gilid ng bulkan at mahinahong nagtanim. May malaking pulaka na nakaupo sa tabi niya. Patuloy na kumikislap ang kulog sa paligid ng pulaka, na gumagawa ng mga tunog ng kaluskos. Tila kayang-kaya ng Thunder Toad ang mataas na temperatura dito. Sa nalalapit na malaking digmaan, alam ni Wang Lin na wala na siyang mahabang oras. Pinagbuti niya ang kanyang mga spell hanggat maaari para makaligtas siya sa susunod na malaking labanan. Kasabay nito, naghihintay siya sa Corp Sect at All Heaven na magpadala muli ng mga tao. Kumpiyansa si Wang Lin na ang 2 magkaibang Jade na ipinadala niya ay magdudulot sa 2 puwersang iyon na lumapit sa kanya. Pambihira ang isip ni Wang Lin, ngunit bihira siyang gumamit ng mga Pukana. Ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nagpaplano noon ay hindi dahil hindi niya kaya. Ito ay dahil sa dati niyang katayuan. Dati, kahit anong gawin niya ay maliliit na pakulo lamang. Gayunpaman, kasama ang 4 na Divine Sect sa likod niya, nagawa niyang gumamit ng bukas na mga Pukana. Malinaw niyang sinabi sa lahat ang balita tungkol sa sinaunang Diyos, at alam din ng lahat na malamang na may binabalak si Wang Lin. Malinaw na makikita ito ng sinumang may anumang katalinuhan. Kung si Wang Lin ay hindi naging Vermilion Bird Divine Emperor at inilabas ang balitang ito, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto. Sa halip, ito ay mag-aanyaya sa kapahamakan para sa kanyang sarili. Kung ang Corp Sect o All Heaven, huhulihin muna nila siya at tatanungin. Gayunpaman, sa ngayon, kung ito man ay ang Corp Sect o All Heaven, wala silang pagpipiliang ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding 3 panig na hindi nila kailanman makakasundo, ang mga cultivator ng Alliance. Gayun din, ang mga misteryo ng 4 na banal na sekta at ang dating katayuan nito bilang pinuno ng sistema ay sapat na upang hadlangan ng mga tao. Alam nila na ang presyo ng digmaan ay masyadong mataas. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nang ahas si Wang Lin na ipalaganap ang balitang ito. Katulad nito, alam ni Wang Lin na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sinaunang Diyos ay hindi nalihim sa mga makapangyarihang cultivator sa Alliance Star System. Pagkatapos ng lahat, sa Demon Spirit Land, ipinakita ni Wang Lin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at ang spell na Dream of Ancient Times ay lumitaw din.
Tumanggi si Wang Lin na maniwala na hindi ito nagtaas ng anumang hinala o haka-haka. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pumayag si Wang Lin na sumama sa lumang Vermilion Bird Divine Emperor ng napakadali. Kung hindi, sa malalang sugat niya, mahihirapan siyang gumalaw kahit isang hakbang. Siya ay hahabulin gabi at araw, at sa malaot madali, siya ay mahuhuli. Dahil dito mas naging kapanipaniwala ang pagpapakalat niya ng balita tungkol kay Fu Sen. Gayun din, hindi na kailangang magsinungaling. Kapag nakarating na sila sa Land of the Ancient Gods sa planetang Suzaku, malalaman nila agad kung ito ay totoo o hindi. All Heaven, Corp Sect Cultivation Alliance. Siguro kung ang tatlong pwersang ito ay makakaharap kay Fu Sen. Nag-isip si Wang Lin at pagkatapos ay hindi na inisip ang bagay na ito. Sa totoo lang, ang pag-akit sa tatlong pwersa na pumunta sa planetang Suzaku ay ang unang bahagi lamang ng planong ito. Sa totoo lang, may isa pa siyang siguradong plano sa sunog. Huminga ng malalim, tumingala si Wang Lin sa Thunder Toad sa tabi niya. Ang palaka ay tila natutulog, ngunit ang mga hibla ng enerhiyang pinagmulan ng apoy ay pumasok sa katawan nito. Ang Thunder Toad at Mosquito Beast ay pinakawalan ni Wang Lin pagkarating niya sa Four Divine Sect para mag-cultivate ng mag-isa. Kahapon, ang Thunder Toad ay nagmula sa Black Tortoise Divine Sect at natagpuan si Wang Lin sa kanilang koneksyon. Dapat dumating na ang hayop ng lamok. Bakit hindi ito dumating sa akin? Sinabi ng mga elder ng Ashur Dragon Divine Sect na nakita nilang umalis ang lamok sa harap nila. Kahit na ang Mosquito Beast ay hindi kasing bilis ng mga matatanda, dapat ay dumating na ito pagkatapos ng ganitong katagal. Nakakunot ang noo ni Wang Lin habang nagmumuni-muni, ngunit pinigilan niya ang pagdududa sa kanyang puso. Kalimutan mo na. Baka mapaglaro lang ang lamok at na-delay siya ng ilang araw. Ang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro ang kanyang katawan. Kakaibang pula ang mukha niya at bakas dito ang sakit. Sa kontrol ni Wang Lin sa enerhiyang pinagmulan ng apoy, mahirap para sa kanya na makaramdam ng init na mahirap tiisin, at mas mahirap makaramdam ng init na maaaring magpawis sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, malalaking patak ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Pagkaraan ng mahabang panahon, naglabas si Wang Lin ng isang subo ng mabahong hangin. Nagkaroon ng kislap ng pula at dahan-daw ang itinulak palabas ang isang sirang espada mula sa kanyang dibdib. Kabanata 1099. Outsider. Ang sirang espada na ito ay ganap na pula, at sa sandaling ito ay lumitaw, isang napakalaking enerhiya ng pagpatay ang lumitaw. Ang enerhiya ng pagpatay na ito ay napakalakas kaya agad itong nag-charge palabas ng planeta. Maging ang mga apoy sa paligid ng planeta ay huminto at itinulak sa tabi ng enerhiya ng pagpatay na ito. Ang sirang espada na ito ang ugat ng enerhiya ng pagpatay ng All-Seer na may kulay abo na damit. Pagkatapos ng labanan sa Demon Spirit Land, ang nasirang kalahati ay nanatili sa katawan ni Wang Lin. Sa loob ng 3 taon na ito, habang siya ay nagpapagaling at naglilinang, dahan-dahan din niyang dinadalisay ang kanyang espada. Ang bahagi na nasa kanyang pinagmulang kaluluwa ay naglaho na, ang naiwan lamang nitong sirang espada sa kanyang katawan. Pagkatapos ng 3 taon ng pagpino nito, nakakuha ako ng ilang pangunahing pag-unawa. Kapag pinino ko ito, maaari kong linangin ang Celestial Slaughter Art ng walang anumang isyu. Walang panganib na sumabog kapag naabot ko ang 1,000,000 mga hibla ng enerhiya ng pagpatay. Hindi pa rin makalimutan ni Wang Lin ang lakas ng pagpatay na ito. Kung tutusin, nilinang niya ito sa loob ng maraming taon at napakalayo na ang narating. Noong panahong iyon, sa tulong ng sinaunang demonyo na si Belo na unawaan niya ang pinsala ng Celestial Slaughter Art. Kung ipinagpatuloy niya ang paglilinang nito, ang kanyang katawan ay bumagsak at naging isang tunay na hibla ng enerhiya ng pagpatay. Siya ay naging isang bagay na pag-aari ng may kulay abo na damit na All-Seer. Sa huli, kinailangan niyang isuko ito, ngunit nakaramdam din siya ng panghihinayang. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala ang panghihinayang na ito habang nakatitig siya sa basag, pulang espada. Lumiwanag ang kanang mata ni Wang Lin at biglang lumitaw ang dagat ng apoy. Pinalibutan ng apoy ang sirang espada at dahan-dahan itong sinunog. Habang nagninangas ang espada, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang sinaunang Thunder Dragon na pinanggalingang kaluluwa ay lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at iniluwa ang isang subaw ng Essence Origin Energy. Ang pangalawang pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin na nabuo ng siyam na mahiwagang pagbabago ay nagmulat din ng kanyang mga mata at nagluwan ng isa pang subaw ng Essence Origin Energy. Bilang resulta, lumitaw ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy at kulog. Sa sandaling ito ay malapit na sa apoy sa paligid ng espada, ang apoy ay naging mas matindi, na parang may mainit na langis na itinapon. Isang dumadagandong na dagandong ang walang katapusang umalingaw-ngaw. Ang mga gilid ng sirang espada ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw, ngunit sa sandaling ito, ang malamig na enerhiya ng pagpatay ay lumitaw upang labanan ang apoy. Si Wang Lin ay hindi pamilyar sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, dahil ito ay palaging nangyayari kapag pinino niya ang espadang ito noon.
Gayunpaman, si Wang Lin ay walang oras na mag-aksaya ngayon. Pinuri niya ang espadang ito para maging kanya. Pagkatapos ay magagawa niyang linangin muli ang Celestial Slaughter Art, dahil ito ay isang napakalakas na defensive spell. Kung bago pa niya matapos ang unang pagbabago, hindi magiging kumpiyansa si Wang Lin, ngunit sa ngayon ay 70% kumpiyansa siya. Inalis niya ang kanyang tingin mula sa putol na espada na kanyang dinadalisay, huminga ng malalim, at ang magkabilang kamay niya ay nabuong selyo. Lalong lumakas ang apoy sa kanyang kanang mata, na parabang ito ang magpapailaw sa langit. Itinuro ni Wang Lin ang langit, at ganoon din ang ginawa ng kanyang pangalawang pinanggalingang kaluluwa. Sa sandaling ito, isang hindi maisip na malakas na apoy ang biglang lumabas sa pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin. Lumabas ito sa pamamagitan ng kanang kamay ni Wang Lin at bumuo ng dagat ng apoy sa kalangitan. Mga apoy, magtipon. Mahina ang boses ni Wang Lin. Sa sandaling magsalita siya, ang lahat ng enerhiyang pinagmulan ng apoy sa planetang kinaroroonan niya ay nanginginig at nagtipon patungo sa kanya. Hindi lamang ang planeta ng paglilinang ang ganito, maging ang nasusunog na larangan ng bituin ay pareho. Nang makaipon ng malaking halaga ng enerhiyang pinagmulan ng apoy, itinuro ni Wang Lin ang sirang espada. Ang nakalap na enerhiyang pinagmulan ng apoy ay bumaril patungo sa sirang espada, at ang bilis ng pagkatunaw ng sirang espada ay tumaas ng ilang ulit. Gayunpaman, sa katulad na paraan, ang enerhiya ng pagpatay na lumalabas mula sa sirang espada ay tumaas upang labanan ng apoy. Saglit na tinitigan ni Wang Lin ang putol na espada at kumislap ang kanang mata. Ang pangalawang pinanggalingan na kaluluwa sa loob ng sinaunang Thunder Dragon na pinagmulang kaluluwa ay sumugod palabas. Lumabas ito sa kanang mata ni Wang Lin at sinuntok ang putol na espada. Sa sandaling ito, gumawa ng selyo si Wang Lin gamit ang kanyang mga kamay at may iniluwa. Ito ay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Magic Arsenal, Master Void, All-Seer, lumitaw. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at pinalibutan ng 18 Hell Celestial Silang Stamp. Ang mga tuldok ng liwanag ay madaling natipon at nabuo ang mga figure ng dalawang kaluluwa. Ito ay si Master Void at ang All-Seer na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng dalawang avatar. Sa sandaling lumitaw ang dalawang nakakulong na kaluluwa, sinunggaban nila ang putol na espada. Inikat nila ang sirang espada kasama ang pangalawang pinanggalingang kaluluwa ni Wang Lin para tulungan itong pinuhin. Kasabay nito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at idiniin pababa ang bulkan. Ang bulkan ay nagsimulang dumagundong, at ang itim na usok ay tumindi at ang isang heatwave ay biglang sumugod mula sa loob ng bulkan. Lumabas din ang pulang lava kasama ang heatwave. Gayunpaman, sa isang alon ng kanyang kaliwang kamay, ang magma ay umagos na parang tubig at pinalibutan ang sirang espada. Nagbuo ito ng bola ng magma na 100 talampakan ng lapad, na naging dahilan upang mas tumaas ang temperatura sa loob. Sa pagkakataong ito, handa si Wang Lin na magbayad ng anumang gastos upang ganap na pinuhin ang Slaughter Sword na ito mula sa kulay abo na damit na All-Seer. Ginagamit niya ang kanyang pangalawang pinanggalingan na kaluluwa, si Master Void, All-Seer, ang enerhiyang pinagmulan ng apoy ng mundo, at sa wakas ang lava na ito upang bumuo ng isang shell upang mapabilis ang proseso ng pagpino. Si Wang Lin ay nasa ibaba ng 100 talampakan na bola habang kinokontrol niya ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy upang ipasok ang bola. Unti-unting lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay 12 oras na ang nakalipas mula nang magsimula siya. Hindi makatagal si Wang Lin gamit ang matinding paraan ng pagpino. Kung magpapatuloy ito ng masyadong mahaba, hindi lamang ito kakayanin ng pinagmulang enerhiya ni Wang Lin, kakainin din niya ang Celestial Origin Energy na nakuha niya mula sa paglamon sa 12-12 ng mga Celestial na iyon. Pagkalipas ng 12 oras, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nagpakawala siya ng dagandong. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang bola ng magma ay nabasag sa hindi mabilang na piraso ng nasusunog na mga labi. Sa sandaling ito, hindi na nakayanin ng putol na espada ang matinding init, kaya tuluyan itong natunaw. Kinain ng pangalawang pinanggalingang kaluluwa ni Wang Lin ang natunaw na espada at bumalik sa katawan ni Wang Lin. Si Master Void at ang mga kaluluwa ng All-Seer ay bumalik din sa 18 Hell Celestial Silang Stamp. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nag-cultivate saglit. Isang pulang espada ang dahan-daw ang namuo bago ang kanyang pangalawang pinagmulang kaluluwa. Nagbigay ito ng malakas na enerhiya ng pagpatay, at sa isang pag-iisip lamang, lalabas na ang enerhiya ng pagpatay. Nakakalungkot na ang pagpino sa espadang ito ay nakaubos ng napakaraming lakas ng pagpatay na mayroon nito. Wala pang 1,000,000 strands ng slaughter energy ang natitira. Kakailanganin kung ipagpatuloy itong linangin at magdagdag pa. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakawala ng malalim na hininga. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang bag na hawak, dahilan upang lumipad ang isang itim na ilaw, at ito ay naging trident sa harap ni Wang Lin. Tinitigan ni Wang Lin ang trident, ngunit sa sandaling ito, nagbago ang kanyang ekspresyon at tumangala siya.
Agad na lumitaw ang pagkakasala at kalungkutan sa mga mata ni Wang Lin. Kailangan ko pa siyang bigyan ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Bumantong hininga si Wang Lin habang inilalayo niya ang trident at nawala. May isa pang planeta na hindi kalayuan sa planetang kinaroroonan ni Wang Lin. Isa rin ito sa mga pangunahing planeta ng Vermilion Bird Divine Sect. Ang planetang ito ay may maraming nagniningas na pulang bundok at napakaganda. Sa sandaling ito, may isang babaeng nakaluhod sa pinakamataas na tuktok ng planeta. Napakaganda niya, ngunit mayroon siyang mapait na ekspresyon, at nanatiling hindi gumagalaw habang nakaluhod. Sa harap niya ay isang itim na batong inukit ni Wang Lin. Sa likod ng rebulto ay ang pasukan sa isang kuweba, at ito ay itim sa loob. May isang kabataang nakaitim na nakaupo sa tabi ng rebulto. Malamig ang ekspresyon ng kabataang ito. Hindi man lang niya nilingon ang babae at mahinahong nilinang. Nakikiusap ako na pasukin mo ako. Napuno ng luha ang mga mata ng babae habang kinakausap ang lalaking nakaitim. Binuksan ng nakaitim na kabataan ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, hindi. Nanginginig ang katawan ng babae at magsasalita na sana, ngunit sa sandaling ito, isang buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Lumitaw ang mga ripple sa tuktok ng bundok at lumabas si Wang Lin. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, ang kabataang nakaitim ay naging nasa sabik at magalang. Tumayo siya at sinabi, 13 Breeds Master. Nang makita ng babae si Wang Lin, mas naging mapait ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi siya nagsalita. Tumanggo si Wang Lin kay 13 at malumanay na sinabi sa babae, Ling-er, isama mo ako sa iyong lolo sa tuhod. Great Lolo, siya. Hindi na siya magtatagal. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ling-er. Lalong lumakas ang guilt sa mga mata ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang manggas at nawala siya kasama si Ling-er. Pagkaalis niya, lumiwanag ang isang pares ng mata sa loob ng kuweba sa tuktok ng bundok. Ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay nagbukas ng kanyang mga mata at nagpahayag din ng pagkakasala. Ang star-marked sable ay nasa kanyang balikat, at paminsan-minsan ay dinilaan nito ang leeg ni Wang Lin. Nosona si Wang Lin ay nakaupo sa buto. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Isang matandang may puting buhok na mukhang napakatanda na ang umiinom ng alak sa dingding ng isang lungsod sa Vermilion Bird Divine Sect. Bakas sa mga mata niya ang kabaliwan. Second brother, third brother, pareho kayong nagkasala ni kuya. I'm sorry, nagsali ng alak ang matanda sa kanyang bibig, hinayaan ang alak na lumabas sa gilid ng kanyang bibig at nagsanib sa kanyang mga luha. Umiinom siya ng kanyang alak at luha. Dahil sa pinaghalong luha, hindi na matamis ang alak, kundi malalim na mapait. Kasabay ng pait sa kanyang puso, imbes na sabihing umiinom siya ng alak, mas parang sarili niyang luha ang iniinom niya. Isang ripple ang lumitaw sa likuran niya at lumitaw sina Wang Lin at Ling-er. Nang makita ni Ling-er ang hitsura ng matanda, mas maraming luha ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kukuha na sana siya ng alak sa matanda, ngunit pinigilan siya ni Wang Lin. Napabuntong hininga si Wang Lin habang naglalakad sa tabi ng matanda. Umupo siya sa dingding, casual na dumampot ng pitchel ng alak, at sumimsam din ng malaking lagok. Sa sandaling ito, sa gitnang bahagi ng Alliance Star System, kung saan naroon ang mga puwersa ng Alliance, isang grupo ng 12-12 ng mga hayop na lamok ang dumaan. Pulang-pula ang kanilang mga mata, at kumakalat ang isang halimuyak na tanging mga hayop na lamok lamang ang naamoy. Parang ang mga lamok na hayop na ito ay kinokontrol ng halimuyak na ito. May 3 binata na nakasuot ng dilaw sa harapan nila. Kanya-kanya silang may hawak na kakaibang insenso habang maingat na inaakit ang kawan ng mga hayop na lamok na ito. Nagsalita ang isa sa kanila habang napuno ng kasakiman ng kanyang mga mata. Hindi ko akalain na ang Alliance Star System na ito ay magkakaroon ng mga higanting hayop ng lamok. Kung dadalhin nating 3 itong dambuhalang hayop na lamok para makipagkita sa matanda, malaki ang gagantimpalaan natin. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay medyo naiiba sa mga tao ng Alliance, na parabang nagmula siya sa labas ng Alliance Star System. Kabanata 1100. Nakita mo na ba ito? Si Wang Lin at Master Yi Chen ay nakaupo lang doon habang tahimik na umiinom ng sarili nilang bote ng alak. Minsan ay tumitingin sila sa pulang langit sa malayo habang dumadaloy ang init. Patay. Si third brother ay patay na at ang pinanggalingan na kaluluwa ng second brother ay nawala. Si Master Yi Chen ay mapait na uminom ng isang subo ng alak at itinapon ito sa gilid. Yung 3 magkakapatid na Chen, yung 3 magkakapatid na Chen. Ako na lang ngayon ang natitira. Tahimik na nagmumuni-muni si Wang Lin habang umiinom ng alak. Mahina niyang sinabi, noon, hindi ko dapat hiniling sa inyong 3 na sumama sa akin. Biglang lumingon si Master Yi Chen kay Wang Lin na may mabangis na ekspresyon na puno ng puot. Tahimik na nilingon ni Wang Lin si Master Yi Chen. Nagkatitigan ng dalawa ng napakatagal. Ang bangis sa mukha ni Master Yi Chen ay unti-unting nawala at naging malungkot.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Ling Er sa likod niya, Ling Er, kumuha ka ng mas maraming alak. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa nagniningas na pulang mundo. Ang mga cultivator ay lumalaban sa langit. Dahil tinatahak natin ang landas na ito ng walang balikan, hindi maiiwasang mawala tayo balang araw. Naiintindihan ko ito. Noong inimbitahan mo kaming tatlo sa Demon Spirit Land, hindi mo kami pinilit. Lahat kami ay nagboluntaryo. Naiintindihan ko rin ito, si Master Yi Chen ay may mapait na ekspresyon habang nakatingin sa mga nakakalat na pitchel ng alak sa paligid niya. Kumuha siya ng ilan para makitang walang laman. Tahimik na inabot ni Wang Lin ang alak sa kanyang kamay kay Master Yi Chen. Napalunok si Master Yi Chen at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang bumubulong. Naiinis ako sa sarili ko dahil masyadong mababa ang cultivation level ko. Naiinis ako na wala akong paraan para buhayin ang dalawa kong kapatid. Naiinis ako na hindi ako makaganti at nagkamali sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, nagdala si Ling Er ng alak mula sa lungsod. Namumula ang kanyang mga mata habang marahang inilagay ang mga pitchel ng alak sa tabi ni Master Yi Chen. Kinuha ni Wang Lin ang isang pitchel ng alak at ininom ang isang buong pitchel sa isang lagok. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang tiyak na titig habang sinabi niya, Master Yi Chen, ako ang may pananagutan sa bagay na ito. Kung hindi ko kayo kinuhang tatlo, hindi sana nangyari ang ganitong trahedya. Ang taong pumatay sa iyong mga kapatid ay si Ancient Devil Tajia. Hindi magtatagal bago mo personal na mapatay ang Ancient Devil Tajia at makapagiganti para sa iyong mga kapatid. Nanginginig ang katawan ni Master Yi Chen habang nakatingin kay Wang Lin na may punanibik sa kanyang mga mata. Totoo ba ito? Ito ang pangako ko sa iyo. Inilagay ni Wang Lin ang pitchel ng alak sa lupa at tumingin sa malayo. Parang may naaalala siya, at dahan-dahan niyang sinabi, buhay at kamatayan ang pumupuno sa buhay ng isang tao. Kapag nakita mo na ito, malalampasan mo ito. Ang iyong dalawang kapatid ay mayroon ka pa ring alalahanin sila. Ang mga cultivator na tulad natin ay madalas na nakakaharap sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ilang cultivator ang namamatay sa bawat pagkakataon. Ilang tao ang makakaalala sa kanila, at ilan ang maaalala. Pagkatapos tumapak sa abnormal na kalsadang ito, dapat nating makita ang buhay at kamatayan. Dapat nating tingnan ang sarili nating buhay at kamatayan at pati na rin ang buhay at pagkamatay ng iba. Nang ibalik ko ang abo ng isang matandang kaibigan sa kanyang bayan, minsan ay nakarinig ako ng nursery rhyme mula sa isang bata. Ang puno ng apricot ay namumulaklak ng mga puting bulaklak. Ang anak na babae ay hindi kukunin ng isang dawis na pamilya. Noong nakaraang taon, umakyat silang the second sa bundok, at pagkaraan ng isang taon, silang the first ay isang bag ng mga buto. Ang sigaw ng anak na babae ay sinasamahan ng mga patay ngunit kinukuha ang kabaong bilang pamilya. Ang puno ng apricot ay namumulaklak ng mga puting bulaklak at ang mga bata ay hindi dapat kunin ng mga dawis. Kung tatanungin tungkol sa aking edad, hindi ko pa rin nahahanap ang aking dao. Tumahol ang aso, nangangamot ang pusa, tinatakot ang dawis pauwi. Ang isang maliit na nursery rhyme ay nakapagturo ng kalungkutan naming mga cultivator. Master Yi Chen, tingnan mo ito. Kapag nalampasan mo na ito, mababawasan ang sakit mo. Kalmado ang boses ni Wang Lin, ngunit napuno ito ng matinding kalungkutan. Matapos iwanan ng mga salitang ito, tumayo siya at umalis. Ang kanyang figure ay mukhang mas malungkot at malungkot kaysa kay Master Yi Chen. Tinitigan ni Master Yi Chen ang figure ni Wang Lin habang umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Wang Lin. Nang makitang umalis si Wang Lin, tumayo siya at sumigaw, nakita mo na ba ito? Sa di kalayuan, nanginginig si Wang Lin at tumigil. Hindi siya lumingon, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon na pag-isipan, mahina niyang sinabi, hindi ko pa nakikita. Na may bakas ng kapeton, si Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa kalangitan. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkatapos umalis ni Wang Lin kay Master Yi Chen, umupo siya sa tabi ng bulkan. Unti-unting nag-replay sa kanyang isipan ang mga eksena ng nakaraan. Hindi niya nakikita ang buhay at kamatayan, kaya kinailangan niyang tiisin ang higit sa 1,000 taon ng sakit at kalungkutan. Kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtitiis. Pinipigilan niya ang sakit na ito sa kanyang puso habang tinatahak niya ang malawak na kalsada ng paglilinang na walang katapusan. Bukod sa sizzling sounds mula sa itim na usok na tumataas mula sa bulkan, mayroon ding tunog ng apoy na nagniningas. Bukod doon, tumahimik ang lahat. Habang si Wang Lin ay tahimik na nakaupo sa katahimikang ito, may isang kabaong sa harap niya. Ang kabaong na ito ay gawa sa kristal, at may isang babae sa loob nito. Maaliwalas ang kanyang balat at hindi siya mukhang patay. Sa halip, mukha siyang natutulog. Ang babaeng ito ay walang kagandahan upang mabigla ang mundo o isang ugali na maaaring samire sa buong lungsod. Gayunpaman, sa mga mata ni Wang Lin, kahit na ang pinakamagandang babae ay hindi maihahambing sa babae sa loob ng kabaong.
Ang kanang kamay ni Wang Lin ay marahang hinaplos ang kabaong, at ang kanyang mga mata ay banayad. Habang tinitingnan niya ang babae sa kabaong, pakiramdam niya ay bumalik siya sa planetang Suzaku. Hindi pa rin nakikita ni Wang Lin ang buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, parang wala nang natitira sa mundo. Ang tanging naiwan ay siya at ang babae sa loob ng kabaong. Nakaramdam siya ng pangungulila habang tahimik na nakatingin sa babaeng sumama sa kanya sa loob ng mahigit 1,000 taon. Pagkatapos ay unti-unting nakatagpo si Wang Lin ng kislap ng init. Bagamat maliit ang init na ito, isinama ito sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin. Parang isang ilusyon mula sa kabilang ilog na maaaring mawala anumang oras, ngunit tumanggi ka pa ring lumingon, kahit na ang ilog na iyon ay buhay at kamatayan. Ang babae sa loob ng kabaong ang tanging pag-asa ni Wang Lin sa mahigit 1,000 taon ng paglilinang. Habang tinatitigan niya ang babae, tila nakalimutan niya ang lahat. Kapag nagising ka, hahanap tayo ng kanlungan na hindi mahahanap ng iba at tahimik na tumira. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Wang Lin. Ang napakaliit na hangarin na ito ay ang pinakamalaking hiling ni Wang Lin. Ang ako noon ay hindi naiintindihan. Ngunit ngayon naiintindihan ko na. Bulong ni Wang Lin habang ang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at mapanglo ay inilabas sa kanyang katawan. Dati, hindi niya talaga naiintindihan ang nararamdaman ni Zhou Yi at Xing Shuang. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 1,000 taon ng paglilinang at walang katapusang kalungkutan, naunawaan ni Wang Lin. Ito ay isang uri ng espiritual na pag-asa, ito ay isang uri ng pagtitiyaga at pakikibaka, ngunit isang pakiramdam din ng hindi pagpayag. Wang tandaan mo na kahit gusto ka ng langit na mamatay, babawiin kita. Inihayag ni Wang Lin ang isang determinasyong lumalaban sa langit. Ang mga bulkan ang isang bagay na hindi nagkukulang sa mga planetang ito na kabilang sa Vermilion Bird Divine Sect. Ang mga bulkang ito ay nabuo sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon, kaya madalas na bumubulusok ang makapal na magma mula sa kanila. Sa tuwing sisibog ang bulkan, manganginig ang lupa. Nanginginig ang malakas na ugong. Napuno ng itim na usok ang langit at bumuhos ang lava na nagmistulang katapusan ng mundo. Ang mga disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect ay nakakita ng mga pagsabog ng bulkan ng napakaraming beses. Gayunpaman, hindi gaanong nakita ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang mga muffled na tunog ay nagmula sa bulkang kanyang nasa ibabaw, at sila ay naging mas matindi. Gayunpaman, hindi pinansin ni Wang Lin ang lahat ng ito. Sa ngayon ay silimuan lang ang nasa paningin niya. Lalong tumindi ang dagandong mula sa bulkan. Sa huli, parang isang mabangis na hayop ang umuungal sa loob ng bulkan, at ang itim na usok ay sumugod palabas. Kumalat ang usok na parang baliw sa langit, na tinatakpan ng pulang ilaw mula sa langit. Ang buong mundo ay nasa dilim na ngayon. Ilang sandali pa, ang dagandong mula sa bulkan ay naging mas tense, at hindi nagtagal, isang sinag ng pulang ilaw ang bumaril sa kalangitan. Isang haligi ng lava din ang bumaril sa langit. Mula sa malayo, ang eksenang ito ay napaka-shock. Sa sandaling ito, nakaupo si Wang Lin sa bakana ng bulkan. Ang ilan sa mga bato sa gilid ay hinayla sa lava at hinaypan sa kalangitan. Ang magma na ito ay umangkas sa hangin sa harap mismo ng mukha ni Wang Lin, wala pang 10 talampakan ng layo. Ang makapal na alon ng init at magma ay umaagos na parang apoy na dragon at nakakalat kung saan-saan. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Wang Lin, ngunit hindi ito sapat para tumangala siya minsan. Tahimik lang siyang nakatitig sa kabaong at tila walang pakialam. Sa pagputok ng bulkan, ang lupa ay nanginig at lumitaw ang mga bitik, at sa lalong madaling panahon ang lahat ay natatakpan ng lava. Habang ang lupa ay nanginginig at ang bulkan ay patuloy na pumuputok, ang lava ay lumabas mula sa pagbukas ng bulkan. Ang lava ay umagos pababa sa bulkan na parang galit na alon. Habang umaagos ang lava, hindi nagtagal ay tinakpan nito ang buong bulkan at patuloy na kumalat. Sa sandaling ito, ang lava ay bumagsak tulad ng ulan at tumakip sa lupa tulad ng nagngangalit na mga alon. Ang mundo ngayon ay itim at pula. Ang itim ay ang siksik, itim na usok sa kalangitan at ang pula ay ang malailog na lava. Marahang sinabi ni Wang Lin, maganda ba ito? Ito ang kapangyarihan ng Mountain Crumbles. Naghintay ako ng mga araw para sumabog ang bulkang ito. Wang Wer, samahan mo ako at saksihan habang naiintindihan ko ang pang-apat na spell ni Bai Fan. Gumuho ang bundok. Bulong ni Wang Lin sa sarili habang nakatingin sa lava na bumabagsak na parang ulan. Sa sandaling ito, lalo pang dumagundong ang nanggagaling sa bulkang kinaroroonan niya, at muli itong pumutok. Kumalat ang vibrations ng Earth at naging sanhi ng panginginig ng isa pang bulkan sa dikalayuan. Ang malayong bulkan ay nagsimulang mag-spray ng usok at lava. Dahan-daang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang mga eksena ni Qing Shui na gumagamit ng Mountain Crumble sa Slaughter Realm ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa totoo lang, sa Demon Spirit Land, natagpuan ni Wang Lin ang isang bakas ng pag-unawa sa Mountain Crumbles mula sa pagsabog ng bulkan doon, ngunit mahina ang pakiramdam.
Gayunpaman, dahil sa mga panganib na kanyang kinakaharap, hindi na siya nagkaroon ng panahon para mag-isip tungkol dito. Gayunpaman, ang isang bagay na hindi nagkulang sa Vermilion Bird Divine Sect ay mga bulkan. Ngayong mayroon na siyang mas maraming enerhiyang pinanggalingan ng apoy, naiintindihan niya ang spell ng Mountain Crumbles na iniwan ni Qing Shui sa kanya.